Amen. Sa ating pong mga Bible, kung meron tayong mga Biblia. So, sabi dito, in English, "Into thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord God of truth." Amen. Sa Tagalog, sabi, "Sa iyong kamay ay inihahabilin ko ang aking diwa, iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan." Amen. Napakaganda ng scripture. Aklat po nandyan, tawid tayo sa New Testament, chapter 4, verses 20 to 24. Familiar sa atin to. Sabi dito, "Our father worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship." Ito yung time na kausap ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong isang Samaritana, mga kapatid doon sa Jacob's Well. 21, sabi ng Panginoon ay, "Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father." Sabi niya, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. 22, "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, at sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya." 24, anong sabi? "Ang Diyos ay Espiritu, at sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan." Ang Diyos ang magpala sa Kanyang mga salita. Manalangin tayo sumaglit. Mapagpalang Diyos na may-ari sa aming buhay, Panginoon, Ikaw na nagladlad ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose, aming Diyos. Muli kami narito, lumalapit, Panginoon, sa umagang ito, sa trono ng iyong biyaya, minsan pa, Panginoon, na narito, Lord, ang aming mga handog, pasasalamat, papuri, pagdakila, at ang aming mga puso, Lord, na puno ng kagalakan, Lord, sa umagang ito, na minsan ka pa, Lord, na makaniig sa paraan, Panginoon, ng munting gawain na ito, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ay dumapo sa amin, Lord, sa anyo ng Santong Espiritu. Abode in our hearts, Lord, today, at Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan, kagalakan, revival sa aming puso. Ano man, Lord, ang aming mga dahilan, ang aming paglapit ng may pananampalataya, kasihan mo to, O Diyos, at wag mo lampasan ng sino man, Lord, na narito at humihingi, Lord, ng pagtugon mo, Lord, sa kanilang mga panalangin at pangangailangan. Pagkat sila'y lumalapit, Lord, na may sapat na pananampalataya at paniniwala sa iyo, na hindi mo sila, Lord, itataboy, Panginoon, pagkat walang pananampalataya, Lord, na kaya mong tanggihan, pagkat ang pananampalatayang ito ay Ikaw, O Diyos, ang siyang tunay po na may akda. Kaya bayaan mo, Lord, bigyan mo sila ng kalayaang lumapit, manalangin sa iyo, hingi ng kanilang mga pangangailangan, at matugunan ito, Panginoon, sa paraan din na nais mo, Panginoon, sa sakdal mong kalooban. Kung meron man kaming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, mga bagay, Lord, na pumipigil sa amin at nagpapabagal sa amin, Lord, patawarin mo kami, Lord. Linisan mo kami, Lord, sa umagang ito, mula ulo hanggang paa, Panginoon, at maging sa kaloob-looban, Lord, ng aming pagkatao. Kami malinisan, Lord, sa iyong mga salita, sa iyong banal na dugo. Nang sa ganun, Panginoon, maalis, Lord, ang anumang kalumbayan, anumang guilt, Lord, anumang bagay, Lord, na nagbibigay sa amin ng negatibong emosyon, ay maisantabi, Panginoon. Pagkat Ikaw nagsabi, Lord, itabi ng walang liwag ang bawat pasanin at kasalanang pumipigil sa amin, at takbuhin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, nasa aming harapan, Panginoon. Help us, Lord, today. Speak to us. Feed us, Lord, with your word. Pagkat ito lamang, Lord, ang magbibigay sa amin ng kalakasan, ang iyong mga salita, at Ikaw, Lord, ang siyang tunay na maghimay nito, Lord, sa puso ng iyong mga anak, at mga prayer request na, Lord, na hindi nila masabi. Tugunin mo ito, Lord, sa kanya-kanya pong mga upuan. Mga may karamdaman, Lord, abutin mo sa umagang ito. Mga kapatiran na wala, Lord, ay ingatan mo rin, O Diyos, at pagpalain kung paano mo kami pinagpapala sa umagang ito. Anoint the words, Lord. Magbigay ito ng kagalakan, magbigay ito ng buhay. Magbunsod ito, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, sa iyong mga anak. Nang sa ganun, Panginoon, paglabas sila sa apat na sulok ng dakong ito, ay makapanagumpay sila, Lord, sa bawat bagay ng sanlibutan. Ikaw lamang, Lord,
ang aming kinakapitan sa lahat ng oras, a very present help in times of trouble, Lord. And our help always comes to you, Lord, nang gagaling sa iyo, Ama. Kaya kami titingin sa iyo, Lord, sa iyong mga salita at mangusap ka, Panginoon, sa iyong mga maliit na lingkod. Tabingan mo ko, Lord, ilagay mo ko sa iyong likuran at ikaw, Lord, ang siyang manguna, mag-minister. Pagkat even me, Lord, Panginoon, bilang minister, I want to be ministered by you, Lord. Ikaw ang siyang magpakanin, magbigay, Lord, ng iyong mga salita, Lord, na tinapay ng buhay, Panginoon, sa amin. Muli, Lord, kinukomit namin lahat ng service. Let every spirit be subject unto Thee in the name of the Lord Jesus Christ. At kami, Panginoon, ay may kalayaan, O Diyos, na makapakinig po sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat, Lord. Kinukomit namin ang lahat na may papurit pasalamat sa iyong dakilat, makapangyarihang pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Thank you, Lord. Amen and amen. Malaya na tayo makaupo. Amen. Thank you, Jesus. Once again, good morning, Bride of Christ. Salamat sa kabutihan ng Panginoon at mabilis ang oras talaga, mga kapatid. Ang oras, di mo yan mapipigilan talaga, mga kapatid. Dahil yung season, may season tayo sa bawat bahagi ng ating buhay. Pero pag time, amen, ay tuloy-tuloy po yan. Kaya ano man ang ating kalagayan, magpatuloy lang din tayo sa ating Panginoon. Amen. So, narito ang kanyang salita bilang tagapanguna at gabay sa atin. At naniniwala ako na kung ang salita ng Diyos ang laging siyang magpapauna sa atin, mga kapatid, ay obligado ang ating Panginoon para ingatan tayo, i-provide ang ating mga pangangailangan. At sa pagsampalataya din sa Kanya, mga kapatid, na ang Diyos ay gagawa ng mga bagay kung tayo umiibig sa Kanya, ay lahat yan paglalakip-lakipin ng ating Panginoon para sa atin. Amen. Salamat sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang biyaya, at amen. So ngayon ay December 8, kung di ako nagkamali. Amen. At napaka-bilis, no, mga kapatid, parang January lang nakaraan, tapos December na, mga kapatid. At nasa dulo na tayo ng taon kung saan nag-iimbentaryo din tayo sa ating lakad sa ating Panginoon. At hindi para ma-discourage, kundi makita natin yung mga bagay, mga kapatid, kung saan tayo maaring i-work out natin yung ilang mga bahagi sa buhay natin na marahil baka dito tayo mahina, nagkukulang at lahat. At ang mahalaga naman, mga kapatid, tayo tumatayo, nagpapatuloy, at ginaganap natin, mga kapatid, sa abot ng ating makakaya ang Kanyang kalooban at ang Kanyang salita. Dahil yan ang kalakasan natin bilang mananampalataya sa ating Panginoon. At amen. At ilang linggo na lang ay service na natin, joint service, mga kapatid, fellowship 24, 25, mga kapatid, sa citation pa rin yan. Yung mga details siguro sa mga susunod na araw, dahil tomorrow may meeting kami ng mga pastors. So mag-a-announce na lang ulit ako. So medyo agahan talaga natin, mga kapatid. Paumanhin po na maaga tayo niyan. Siguro mga pipick up ngayon, mga 6, mga kapatid. Kasi ano po yan, bisperas. So talagang ang biyahe niyan, iba rin. So 6, pipick upin kayo niyan. Dadaan na kami dito, yung mga gamit at lahat. Tapos balikan tayo, mga kapatid. Kasi iniisip ko, hindi rin kayo makatulog ng maayos doon. Dahil wala tayong matutulugan. Tent siguro kung gusto ng ilan. Pero ang inarkila kasi namin ay uwian, no? First day, second day. So, para sa safety na rin ninyo, mga kapatid. So, i-maximize natin yung 2 araw na yan sa gawain sa ating Panginoon. At syempre, lagi ko sinasabi, lagi niyong ipagpipray ang gawain, mga kapatid. Na pag pumunta tayo doon, tayo maging pagpapala at tayo ay pagpalain din ng ating Panginoon. Kasi hindi porke gawain yan, dapat meron pa ring prayer sa likod niyan, mga kapatid. At ang ating paikibaka ay hindi sa laman, kundi sa mga spirito, mga kapatid. Kaya ang desire ko as a pastor, pag may pinupuntahan tayong gawain, syempre ma-bless kayo, mga kapatid. Diba kasi nag-e-effort tayo lahat, mga kapatid. At yung meron tayo talaga, mga kapatid, na bit-bit pauwi, spiritually speaking. Dahil after nun, pakibaka na naman ulit tayo, mga kapatid, sa ating pong buhay, sa ating Panginoon. So, sa umagang ito, mga kapatid, itutuloy-tuloy ko muli yung ating pong series. Ito po ay part 6 na, mga kapatid. Last time, perfect fellowship part 8 sa beyond. Ito, pangatlo, mga kapatid, ay sa order pa rin in the house of God.
At nawa mabuo natin to, isa-summarize ko to mga kapatid, bandang huli. Nais ko pa magatan nito na worship in spirit and in truth. Amen. So nabanggit ko kanina mga kapatid yung scripture from John chapter 4 verse 24 mga kapatid, na ang sabi dito ay God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth mga kapatid. So napakahalaga niyan, yung pong spirito saka yung katotohanan. So hihimayin natin yan mga kapatid, kasi kailangan pa rin sa ating panahon, kahit sabihin mo na nasa mensahe tayo, ay kailangan pa rin mga kapatid na mabalanse yung mga pagtuturo na itinuro ng propeta, at mas higit nating maunawaan, kasi itong series mga kapatid na pinapangaral ko sa inyo ay paraan din ng pag-iimbentaryo sa ating pong lakad sa ating Panginoon. Dahil alam mga kapatid, pag tayo nagpasimula ng mali, magtatapos tayo ng mali. Kaya kahit dun sa mga pinakamalilit na bagay na umpisahan natin sa ating buhay, ay umpisahan natin sa mga tamang bagay mga kapatid, kasi imposibleng hindi ka magtapos niya na tama at sakdal mga kapatid sa dulo, dahil nagpasimula ka na tama sa ating Panginoon. So we are grateful na meron tayong mensahe na gumabay sa atin mga kapatid. Hindi lamang tayo basta humuhugot lamang ng teksto, ito ay pinaliwanag sa atin ng mensahero, at sa ganitong paraan mga kapatid ay mas nagiging malinaw yung ating pong paglilingkod. Kasi kung mapapansin ninyo ang takbo ng message movement mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, sa unang buhos nito mga kapatid sa Pilipinas, talagang napaka-strict po mga kapatid. Kasi ang anyo ng mensahe at ang nobya mga kapatid sa panahon na yan ay nandun sa infant age. Ibig sabihin bata pa. Kaya 'di ba, parang daming lahat bawal ganito. At isa sa mga sign yan, sabi ng message mga kapatid, na when a Christian begins to be a legalist, nag-uumpisa siya maging legalista, merong sign doon. Kahit pa sabihin mo na half ay hindi dapat ganun, ay merong isang bagay na nagtutulak sa kanya para maging gayon mga kapatid. At masasabi natin na sa pagtuturo ng mensahe mga kapatid ay lalabas tayo na sakdal, ganap, walang kulang mga kapatid, dahil puro mga kapatid yung pagtuturo ng mensahe sa atin pabalik sa salita ng ating Panginoon. So hindi tayo nagtatayo ng anumang organisasyon, hindi tayo nagtatayo ng pangalan ng tao, kundi ang itinatayo natin ay walang iba kundi ang bantayog, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng bawat mananampalataya mga kapatid. So kanina sabi ko, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth mga kapatid. Kasi nga unang-una, ang picture niyan mga kapatid ay, di ba sabi ko last Sunday, kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, we must be identified mga kapatid doon po sa ating sacrifice. Di ba nakita niyo yung background na doon sa New Testament, nagalit ang Panginoon kasi nga ang mga tao na nagpupunta doon sa templo para maghain mga kapatid ay wala naman silang koneksyon o damdamin doon sa hain na ihahain nila mga kapatid, kasi binili lang nila yon. Pero merong uri ng panambahan sa ating Panginoon na katanggap-tanggap. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na basta worship, pastor, ano yan, okay na yan. Sa ating Panginoon mga kapatid, like ko lang sinasabi din to kay Glay sa lahat ng bagay na gagawin natin, hindi pwedeng okay lang. Ang pinakamainam mga kapatid ay ibigay natin yung pinaka-best sa ating Panginoon. Dahil kung maglilingkod ka na lang din mga kapatid, ay ibigay mo na yung 100%. Diba? Kasi yung iba nagkakaroon pa ng reservation. Hindi, pastor, mga siguro 99.9. Kulang pa din yun mga kapatid. Meron pa rin 0.1 mga kapatid na unbelief sa ating puso. Kaya kung bakit ang salita ng Diyos ay hindi rin maipamalas ng buo mga kapatid sa buhay po ng isang tao. Pero nagpapasalamat tayo dahil merong pagtuturo ang mensahe, nakokorek tayo at tayo ay nabibigyan mga kapatid ng instruction mga kapatid, dahil napakahalaga ng instruction sa buhay ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, ang panambahan ay kailangan ay nandoon daw mga kapatid sa spirito at katotohanan. Diba? Kung pagbabasihan lang natin mga kapatid, bilang reference lang mga kapatid, kung pagbabasihan natin ang religion mga kapatid, Pentecostalism mga kapatid, ay tingin ko mas magaling pa sila mag-worship diba? Parang mas mabilis pa silang humatak ng presensya ng ating Panginoon, at meron pang yung, kung familiar kayo mga kapatid, yung presence ng Panginoon sa pamamagitan ng dust of gold.
Diba? Nauso dati yan mga kapatid sa denomination. Because nung college ako mga kapatid, na-invite tayo sa church ng Methodist at nahumaling ako dun mga kapatid. Even nga sa tongues yung speak in tongues. Pero may kita natin sa scripture nang sabi, pinaka-list pa nga yan sa lahat ng gifts. So, kailangan natin mag-focus dun sa pinaka-main thing ng ating paglilingkod sa ating Panginoon at walang iba mga kapatid, malalaman natin yan sa Kanyang salita lamang. Laging babalik sa salita ng ating Panginoon. Na kahit na ano pang experience natin mga kapatid sa Spirito at lahat, kailangan mga kapatid na magkasama po yung Spirito tsaka po yung katotohanan. So break natin ng konti. Spirit mga kapatid, walang iba mga kapatid, ang taong totoong nasa Spirit din mga kapatid, imposibleng bumangga din siya mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kasi mapuproduce lang mga kapatid ang Spirito ng ating Panginoon, ito ay sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. At ang salita mga kapatid, di ba, laging magkasama yan. Yung oil, simbolo mga kapatid ng Espiritu Santo, at yung word bilang simbolo mga kapatid ng tinapay mga kapatid. Actually sa time mga kapatid nung babaeng balo, mga kapatid dun sa Sarepta, kung maalala ninyo, na-preach ko na yan mga kapatid, ay ang salita dun mga kapatid ay tipo dun sa harina na meron siya. Nang sabi dun, para makapag-produce siya ng tinapay, ay kailangan niya ng ilang piraso na lamang mga kapatid na siguro isang takal ng harina, tapos piraso ng langis mga kapatid dun sa kanyang gusi. At kapag ang sabi doon ay sa kanilang kultura, kailangan paghaluin yung harina at saka po yung langis, ito yung magpuproduce ng tinapay. Ganun din mga kapatid sa atin bilang isang mananampalataya. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Yung pong salita ng ating Panginoon at ang Espiritu Santo, kapag yan mga kapatid ay naglakip, magpuproduce yan ng tinapay. Ano ba yung simbolo ng tinapay, Pastor? Buhay. Yun po mga kapatid, ang tamang lapat mga kapatid sa isang mananampalataya na hindi lamang tayo word, hindi lamang din tayo puro experience sa spirit, but we must worship God, mga kapatid, in spirit and in truth, mga kapatid. So, kung titignan nyo yung chapter 4, mga kapatid, di ba yung babae, mga kapatid, na isang Samaritana dyan, mga kapatid, meron kasi, di bang, segregation, ang lahat ng mga Israelites mga kapatid tsaka mga Samaritan. Ano po yung Samaritan, Pastor? Kalahating Hudyo, kalahating Hentil. Yan po yung mga Samaritano. So, dyan mga kapatid may separation at hindi sila makasamba mga kapatid doon po sa templo dahil malinaw ang pagtuturo mga kapatid sa Old Testament na hindi pwedeng pumasok mga kapatid yung pong mga bastard child unto 10th generation. Kaya nga si Abraham, mga kapatid, ay tinawag ng ating Panginoon unto 10th generation. Kasi ang ibig sabihin sa kanila mga kapatid ng anak sa labas o bastard child ay hindi sila purong Hudyo. Hindi lamang yan tumutukoy sa dalawang tao na nagsama, hindi kasal at nagkaroon ng anak kasi yun ang nakaugalian natin mga kapatid na tawag doon. Pero sa kultura nila mga kapatid, unclean child ang tawag doon dahil hindi sila mga kapatid pareho. Hindi po sila parehong Hudyo dahil Samaritano, tumakbo ang panahon, makakapasok lang sila sa templo kapag kakarapat dapat sila mga kapatid. Kaya nga, binrik ng ating Panginoong Jesucristo yan, nung siya'y dumating sa anyo ng anak ng tao, mga kapatid, nang sabi niya ay hindi na lamang sa templo, hindi na lamang sa mga bundok ninyo sasambahin ng Diyos, dahil sasambahin niyo ang Ama ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. So ito'y hindi nalilimitahan mga kapatid kung saan tayong lugar, kung meron ba tayong magandang isang building, mga kapatid na ating pinagmimitingan, dahil kung tutuusin, ang isang katawan ng ating Panginoon o mystical ay hindi tumutukoy sa building, kundi dun sa kalipunan mga kapatid ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ikaw mismo ay isang individual, mga kapatid, na tabernakulo ng ating Panginoon, na kung saan ay doon siya nananahan, mga kapatid. Because ang Diyos ay nais niya talagang, ano yung message natin last to Sunday? Fellowship. Yun ang nasa niya mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, kung babalikan natin yung Deuteronomy 16, kung nagno-note kayo dyan mga kapatid, sabi dito, Deuteronomy 16, verse 2, sabi dito ay, Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and the herd, and in the place which the Lord shall choose to place His name there. So merong sa Old Testament, meron silang piniling lugar mga kapatid kung saan sila sasamba.
at kung saan nila ilalagay yung kanilang handog, yung kanilang ikapu, at lahat-lahat ng karapat-dapat sa ating Panginoon. At yan ay bahagi, mga kapatid, ng isang natural na larawan, ngunit lahat ng natural na larawan, mga kapatid, sa New Testament ay tumuturo, mga kapatid, sa isang mas malinaw na larawan, mga kapatid, at walang ibang dako ng panambahan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil unang-una, yung fellowship ay magkakaroon lang ng fellowship ang tao sa Diyos kung meron siyang dalang hain at identified siya, mga kapatid, dun sa sacrifice at sa dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, walang tao ang pwedeng makalapit sa ating Panginoon malibang palapitin muna siya ng Ama. Ang tinutukoy doon ay malibang merong kung ano sa Kanya na magpapalapit sa ating Panginoon. Kaya nga mapalad, mga kapatid, lahat ng nakasumpong sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, mga kapatid, at maglingkod sa ating Panginoon dahil hindi mo ginusto yan. Ang Diyos ang naglagay, mga kapatid, ng desire kung ba't ka naglilingkod sa ating Panginoon. Even the table, basahin niyo, mga kapatid, sabi doon, it is God's desire for you to be a Christian. Kasi, mga kapatid, alam mo bakit? Ibig sabihin ba niyan, Pastor, robot tayo? Hindi. Mas magiging malinaw sa atin, mga kapatid, pag binaybay natin to. Kasi tayo ay nasa anyo ng laman. Pero yung nandoon sa atin, mga kapatid, ito yung naglulong, mga kapatid, sa worship at dun sa fellowship. Kaya minsan naiipit, mga kapatid, ang isang mananampalataya kapag nakikita niyang namamanifest yung mga pangangailangan ng katawang ito, mga kapatid, na laging taliwas yan, mga kapatid, sa spirito. Di ba sabi nga, ang lahat ng gawa ng laman ay laging kabaliktaran ng kung ano ang nasa ng espiritu, mga kapatid. Kaya nga, kailangang maibalik tayo. Pangalawa, kailangang bago tayo makipag-meet sa ating Panginoon one of these days through the rapture catching away, ay kailangang palitan ang katawan na ito. Dahil kahit kailan, mga kapatid, itong katawan na to, hindi mo ito mako-convert. Kaya nga, ang kailangan ng isang mananampalataya sa ating Panginoon ay Holy Ghost, Espiritu Santo, mga kapatid, dahil yun ang magtuturo sa iyo. Diba? Sabi ko nga, hindi naman 24/7 kasama mo dapat si pastor para manatili kang nasa Word. Ang kailangan mo, hindi si pastor, yung salita, mga kapatid, ng ating Panginoon, nang sa ganun ay mapanatili ka sa presensya ng ating Panginoon. Dahil nawala, mga kapatid, si Eve tsaka si Adam dahil na-bypass nila, mga kapatid, yung bilin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita. Kaya sila nawala sa presensya ng ating Panginoon. Kaya kung meron man tayong minsan nagagawa pagkakamali, mga kapatid, dahil nga lumabas tayo sa presensya. Maalala niyo, mga kapatid, si Jonah rin, ang sabi ng scripture, nung siya'y lumayo dun sa atas ng Panginoon, ay siya'y umalis sa presensya ng Panginoon. Kaya magagawa mo talaga, mga kapatid, yung mga bagay na hindi narapat sa ating Panginoon kasi wala ka sa Kanyang presensya. Pero ang layon ng pagkakahayag ng anak ng tao, mga kapatid, sa atin, ay tayo'y mailapit, maibalik, mga kapatid, sa ating Panginoon. At walang ibang piniling lugar maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag binalikan mo yan sa Deuteronomy chapter 12 verse 11, sabi dito, at mangyari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos ay patatahanan ng Kanyang pangalan. Di ba sabi niya, nung lumapit siya dun sa mga Pariseo, mga Saduceo, sabi niya, I came in my Father's name and you received me not. Ako'y dumating sa pangalan ng Ama pero hindi niyo ako tinanggap. Kasi meron talagang magre-reject, meron talaga, mga kapatid, na mag-a-accept. At hindi tayo pwedeng mag-accept ng isang bagay, mga kapatid, na maging bahagi natin. Malibang sa pasimula pa lamang, mga kapatid, ay meron na tayong bahagi doon. Kaya lagi tayong binabalik, mga kapatid, doon po sa Lamb's Book of Life, na ang lahat, mga kapatid, sa bawat panahon, ay merong mga tao, mga kapatid, na pinili na inilagay doon, mga kapatid, na tatawagin ng ating Panginoon. Kaya kailangan buksan ang selyo ng 1963. Diba? Pastor, 1963 pa, ibig sabihin, hindi. Hintayin pa yung 1963 bago tawagin. Sa katunayan, sa isip ng Panginoon, tinawag ka na ng ating Panginoon. Ang ginagawa niya na lamang ngayon, mga kapatid, ay ipinaaninaw sa iyo ang salita ng Diyos upang mawala yung spiritual na amnesia mo at mapagkilanlan mo ang iyong sarili na ikaw ay bahagi ng Diyos sa pasimula pa lang. Ikaw lamang ay nahulog. Ang sabi nga, pagkakasabi na, trap ka lang sa katawang ito. At yun po ang totoo, mga kapatid. Mamaya, babaybayin natin, ipapakita ko sa inyo, mga kapatid. Sabi niya, babalikan ko, sabi niya, kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking iniutos sa inyo
ang inyong mga handog na susunugin, at inyong mga hain, at ang inyong ikasampung bahagi, at ang handog na itataas sa iyong kamay, yung wave offering yan heave or wave offering. Malalim na yan mga kapatid. Isang uri yan mga kapatid ng alay sa ating Panginoon, na meron silang kinukuhang mga nag-mature na mga pananim nila, nang sabi doon, ito'y inaalay nila sa Diyos, at ito'y winawagayway nila mga kapatid, at ito'y may simbolo na kung paanong ang anak ng tao'y itinaas, iwinagayway mga kapatid sa krusan ng Kalbaryo, at ito'y nag-mature. Ito'y kailangan makita ng nobya, sabi ng propeta, upang yung maturity na meron si Kristo ay mapaianinaw mga kapatid dun po sa mga mananampalataya. Kaya nga hindi ako naniniwala mga kapatid na pagka tinawag ka ng ating Panginoon, ay alam mo yun, parang papabayaan ka na lang niya, bahala ka sa buhay mo. Siya'y laging naglalagay ng daan para sa atin. Para mag-mature, para i-provide ang mga pangailangan natin. Pero kailangan mga kapatid ay manatili tayo dun sa terms ng ating Panginoon. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng fellowship ang dalawang tao malibang nandun sila sa iisang term na pinagkasunduan nila mga kapatid. At walang ibang magiging tulay sa ating pagkipagkasundo sa Diyos maliban kay Jesucristo, ang ating Panginoon, sa Kanyang dugo at sa Kanya pong salita. Kaya hindi tayo aalis sa salita mga kapatid. Na kahit anong ating experiences mga kapatid sa buhay na ito, babalik tayo lagi sa salita ng ating Panginoon. John 14 verse 6, sabi dito, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Laging naririnig natin yan, na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Diba? Siya lahat-lahat Kaya nga sa buhay natin, ang Panginoon ang lahat-lahat sa atin. Kaya, alam mo mga kapatid, mawala na lahat ng bagay mga kapatid, wag lang ating Panginoon. Kasi siya ang kasapatan sa lahat. Diba? Naalala nyo nung magtanong si Moses sa ating Panginoon kung anong pangalan ng kanyang sasabihin sa mga Israelita, ang sabi niya, I am. Ibig sabihin mga kapatid ay magiging ako nga, na magiging ako nga according doon sa pangangailangan mo. Kaya nga lahat yung attributes ng ating Panginoon, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, na i-provide because He is the great I am. Kung anong pangangailangan mo, kung anong nais mo sa ating Panginoon, kung nandun ka sa terms niya, sa kalooban niya mga kapatid, obligado ang Panginoon na ibigay sa iyo mga kapatid. Diba? Basta mailapat mo mga kapatid ang buhay mo sa terms ng ating Panginoon. Diba? Pastor, kasi dami kong pagkukulang ang kailangan mo, hingi mo lang naman tawad sa ating Panginoon. Pag naipahayag mo na sa ating Panginoon, sampalatayanan mo. Sabi doon, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Hindi lang basta patawarin, kundi lilinisan niya tayo mga kapatid, na habang tayo nagpapatuloy sa pakikinig ng Kanyang salita, yung salita mga kapatid, na siyang buhay, sabi ng aklat din ng John, ay siyang magbibigay ng kapangyarihan para sa atin upang maganap natin kung ano hinihingi ng Scripture tayo na bilang anak na babae at lalaki ng Diyos. Diba sabi doon, them that receive Him, He gave them powers to become sons and daughters of God. Yung mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoon ay nagbigay ng kapangyarihan. Hindi sinabing, nung tinanggap nila ang Panginoon, naging anak na lalaki sila at anak na babae. Hindi. In the beginning, ikaw ay anak na lalaki at anak na babae ng ating Panginoon. Wala ka lang kakayahan kasi hindi pa dumarating yung katotohanan at yung Espiritu sa iyo mga kapatid. Ngunit nang tanggapin mong ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng Espiritu Santo, ay binigyan kanya ng kapangyarihan upang maging anak na babae at lalaki ng ating Panginoon. Hallelujah. Diba? Sabi doon, Spirit and in truth. Laging binabanggit yan mga kapatid kasi hindi pwedeng nasa spirit ka tapos mga kapatid yung pun truth wala. Kasi kung denomination lang mga kapatid, mas parang mas gifted sila, mas parang kompleto sila, parang mararamdaman mo yung presence ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, tatandaan ninyo, minsan may mga pag-iisip tayo na akala natin ay yun yung nakakalugod sa ating Panginoon. Diba? Kahit dun sa picture ng Garden of Eden, mga kapatid, sa time ni Abel tsaka ni Cain, mga kapatid, alam mo kung tutusin, ang pangit mga kapatid nung altar ni Abel Kasi wala pang bakal dyan. Ang ginamit niya mga kapatid na panggilid dun sa leg mga kapatid nung kanyang sariling
tupa, sabi nga dun, mga panganay niya, mga kapatid, ay batong matulis. At nakahandusay ito, mga kapatid, dun po sa dambahan sa isang altar. May mga langaw-langaw pa. Pero ang sabi dun, nilingap ng Diyos ang handog ni Abel at si Abel din mismo. Amen. Pero samantalang si Cain, mga kapatid, na sincere, at gusto niya, mga kapatid, lugurin din ng Diyos, pero hindi siya gumawa ng ayon sa kung ano ang terms ng ating Panginoon. Kasi hindi siya pinagpahayagan. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon, hilingin natin, mga kapatid, na magpahayag pa ng magpahayag ang Panginoon sa iyo. Kasi hindi ka makapaglilingkod ng tama hanggat hindi hayag sa iyo, mga kapatid, yung mga bagay na sinasampalatayanan mo. At itong si Abel, itong si Cain, mga kapatid, di ba sabi nga, ang ganda ng altar niya. May mga prutas kasi akala niya, yung handog na dapat niyang ibigay bilang pagpalubag loob sa galit ng Diyos dahil sa pagkakasala ng kanyang nanay at tatay, mga kapatid, ay mansanas. Pero hindi mansanas, mga kapatid. Kundi ang sabi, dugo ang naging dahilan, nagkaroon ng pag-crossbreed, mga kapatid, ng dugo ng hayop tsaka ng dugo ng tao. At ang judgment ng Diyos diyan, mga kapatid, death talaga, mga kapatid. Kaya ang naging katanggap-tanggap na hain sa Diyos ay yung kay Abel. At nung matanggap niya, at ito'y ipinakita ng Diyos na tinanggap yung kanyang hain, ang sabi dun, si Cain, di ba, nagalit? Sabi ng Panginoon, kung pareho lang sana yung ginawa mo dun sa kapatid mo, ay hindi ba tatanggapin din ng iyong hain? Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ng pagiging teachable eh. Kasi sabi ng prophet dyan, nung ipinapahayag ni Abel, di ba, sana makita niyo itong larawan sa ating panahon. Ipinapakita, mga kapatid, sabihin natin, message of the hour. Doon sa kanyang kapatid na isang marahil, isang denomination, mga kapatid. Ipinapakita yung liwanag, yung pong katotohanan ng mga kapatid. At ito'y tinanggihan, kaya ang ginawa ay pinatay, mga kapatid, si Abel. Pero walang natatago sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi doon, yung dugo mismo, mga kapatid, ay nagpapatotoo at sumisigaw, mga kapatid, doon po sa nangyari doon. Kaya, mga kapatid, merong panambahan na katanggap-tanggap sa ating Panginoon at merong panambahan na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Diba? Sabi ko nga dito, kahit sa atin na lang, pinakamababaw, mga kapatid, na pag-iimbentorya. Pag tayo nandito, mga kapatid, sa panambahan sa ating Panginoon, we must worship God in spirit and in truth. Diba? Pastor, kasi parang medyo pangit yung gising ko, pastor eh. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, meron talaga mga bad days. Hindi lahat good days. But you choose, mga kapatid, yung kalooban ng Panginoon kesa yung sarili mong kalooban. Kaya nga, bago tayo pumunta dito, sabi ko nga, nasa bahay pa lang tayo, nananalangin na tayo, Lord. Bigat yung puso ko, Lord. Parang tinatamad ako mag-church, Lord. Tulungan mo ko, Panginoon. Di ba, alam mo, malaking bagay yung pagiging totoo sa ating Panginoon. Kasi hindi natin mawo-workout yung mga bahagi sa buhay natin kung hindi natin naaminin sa Kanya. Minsan may mga tao, mga kapatid, na ito na nga yung mali sa kanila, gina-justify pa nila. Di ba sabi ko, paano ba yung picture na isang tao nagja-justify ng kanyang sarili? Para kang isang toilet na meron dumi, tapos hindi finlash. Yun ang itsura sa ating Panginoon ng isang abomination, mga kapatid. Isang tao na dumumi, hindi nag-flash, mga kapatid, ganun karumi sa ating Panginoon yan. Yung tao nagja-justify ng kanyang sarili. Kasi, mga kapatid, sa ating panahon, napakahirap para sa ibang tao magsabi ng sorry. Pastor, parang mas marami ata yung babaeng mahirap mag-sorry. Diba? Sabi ng sanlibutan, mga kapatid. Pero alam mo, kahit babae ka, kahit lalaki ka, kung puspos ka ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, kung mali ka, sasabihin mo mali ka. At tama ang salita ng ating Panginoon. At nang sa ganun, mga kapatid, mapaghilom din kung ano man ang sugat mo, ano man ang sugat mo o complexes mo, mga kapatid, sa buhay na to. Diba? Hallelujah. Sabi dyan, spirit. Balik tayo sa spirit, mga kapatid. Yung John chapter 14, mga kapatid, verse 15, pag binaba niyo yan, sabi niya, if you love me, keep my commandments. And I will pray, kasi unang-una, nung sabihin ng ating Panginoon yan, alam naman niya na walang kakayahan ng tao, mga kapatid, na ganapin yung kautusan. Kaya nga siya bumaba, mga kapatid, para po i-fulfill, mga kapatid, yung hinihingi ng kasulatan. Dahil hindi na sa pamamagitan ng hain, mga kapatid, patatawarin sila twice a year, mga kapatid. Ang Panginoon na ang gumawa, mga kapatid, nagbigay daan. Sabi niya, if you love me, keep my commandments.
Kung tayo yan, sa panahon ng ating Panginoon, baka pwede, siguro sinumbatan natin ating Panginoon. Lord, hindi namin kaya na, salaman kami, alam mo aming kalagayan. Pero hindi doon naputol, mga kapatid. Kasi nung sinabi niyang, if you love me, keep my commandments, meron siyang ibinigay. Nang sabi niya, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Kasi aalis na ating Panginoon. Sabi nga sa Greek, ang comforter daw, mga kapatid, ay at ito'y tagapagbigay ng, hindi lamang taga-comfort, kundi tagapagbigay tulong. Kasi unang-una, mga kapatid, kung tayo lang, susundin natin ang salita ng Panginoon, nang walang Espiritu Santo, mga kapatid, mag-fail at mag-fail tayo. Pero kung merong Espiritu Santo ng ating Panginoon, mga kapatid, hawak mo yung salita, at merong Espiritong nananahan sa iyo, mga kapatid, ang sabi, pag yung dalawang yun ay naglakip, merong mangyayari. Sabi niya, di ba, if you love me, keep my commandments. Sabi niya, at dadalangin ako sa Ama, at kayo bibigyan niya ng mang-aaliw. At siya'y upang, sabi niya, upang siyang suma sa inyo magpakilanman. Di ba? Yung magpakilanman, pastor, di ba, mararapture tayo, but sinabi magpakilanman. Yung forever, mga kapatid, sa Greek, ang ibig sabihin niya aion. Ions. Ibig sabihin, space of time. Hindi siya katumbas, mga kapatid, ng eternal. Kasi ang eternal, walang beginning, walang ending. So, ang forever, mga kapatid, ay space of time yan, mga kapatid, hanggat hindi tayo nababody change. Kailangan natin yan. 17. Sa makatuwid bagay, sabi niya, yung comforter daw, mga kapatid, ay sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Diba? Sabi, pag sumamba tayo sa ating Panginoon, kailangan nandun tayo sa espiritu ng katotohanan, nandun sa espiritu, mga kapatid, at katotohanan. Pero, hindi ka rin, mga kapatid, babase lang sa katotohanan ayon dun sa natutunan mo. Kailangan matanggap mo rin yung Espiritu Santo mismo na siyang Espiritu ng katotohanan upang magabayan ka, mga kapatid, sa lahat ng katotohanan. Sabi dito, sa makatuwid bagay, yung mga aliw, mga kapatid, ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi niya siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ma-identify ng sanlibutan yan, mga kapatid, kasi wala naman silang bahagi. Pero ikaw na nakaka-identify sa kilos ng ating Panginoon, sa move ng Holy Spirit, mga kapatid, kasi bahagi ka ng ating Panginoon. Ang sabi doon ay hindi na lamang siya sasama sa anyo, mga kapatid, ng laman ng ating Panginoon Jesucristo, kundi siya'y babalik at mananahan sa atin sa anyo ng Espiritu Santo. Kaya sabi niya, for He dwelleth with you and shall be in you. Sabi, mananahan, ibig sabihin, nandiyan siya. At hindi lamang sapat na nandyan siya, siya'y mananahan sa inyo. Amen. At sabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako ipaparito sa inyo. Diba, alam niyo, minsan ganyan ng Lord eh. Diba, nung minsan tumayo siya dun sa mga tanim, sa mga trigo. Sabi niya, alam mo, ang dami, harvest time na eh. Pero kulang yung mga taga-ani. Sabi niya, tumarap siya dun sa mga disipulo. Sabi niya, alam niyo kayo, pray to the Lord of Harvest na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Yung Lord of Harvest, karap nila. Kaya, mga kapatid, mahalaga na sabihin mo rin sa ating Panginoon kung anong kailangan mo. Amen. Diba? Yung nakita niya ng bulag eh. Sumisigaw oh David, anak ni David, maawa ka sa akin. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Nakita niya na ang bulag eh. Sabi niya, gusto kong makakita. Hallelujah. Kasi, mga kapatid, nais din makita ng Diyos yung pananampalataya natin. Kung talagang sumasampalataya tayo na kaya niyang gawin yung bagay na hinihingi natin. Kung humihiling tayo, tapos nagwe-waver tayo kung ibibigay ba ng Diyos o hindi, mga kapatid, talagang hindi mangyayari. Pero kung humihingi tayo ayon sa terms, ayon sa kalooban niya, mga kapatid, at nandyan ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng ating Panginoon, I believe, ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin, at ang salita ko sa inyo, ano man ang inyong hilingin, ibibigay sa inyo. Ang problema, mga kapatid, naganap ba natin yung dalawa? Kung minsan, pastor, naganap ko naman yan pareho, baka mamaya pinaghihintay ka lang ng ating Panginoon. So, hindi mo pa rin terms. Terms pa rin ng ating Panginoon. Bababaybay lang tayo, mga kapatid, doon po sa comforter muna. Sabi dito, when the comforter is come, whom I will send. Kasi makita ninyo, sabi niya, mananalangin ako sa Ama. Pero pag binasa mo sa dulo, sabi niya,
I will not leave you comfortless, I will come to you. Siya rin yun eh. Diba? John chapter 15, verse 26 to 27. Mag-note na lang kayo mga kapatid. Sabi doon, datapwat, pagparito ng mga aliw, kasi tinuloy niya, mga kapatid, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay espiritu ng katotohanan. So, ang Holy Ghost, mga kapatid, ang tawag din dyan ay Spirit of Truth din. Diba? Kaya imposibleng may Holy Ghost ka, tapos tinatanggihan mo yung salita ng ating Panginoon. Kasi siya sumulat ng salita. Which proceeded, sabi niya, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama, ang siyang magpapatotoo sa akin, at kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nangasama ko buhat pa ng una. Tayo mga kapatid, once ng Holy Ghost nandyan, witness tayo mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi, at paulit-ulit na sinasabi sa atin mga kapatid, Christian life is a sacrificial life and also mga kapatid, responsibility. Na kapag merong tumingin sa atin mga kapatid, hindi yung ating reputation ang ating ibinabalandra, yung ating mga gawa, yung ating mga masasabi nating achievement natin, kundi ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Diba? Sa lahat mga kapatid. Kung merong mabuti sa atin, pasalamatan mo ating Panginoon. Kasi merong mabuting nakita sa'yo, kasi merong espiritong nananahan sa'yo. Kasi kung walang espiritu ng ating Panginoon dyan, maraming maipipintas sa atin. Tayo nga lang, may naipipintas na sa ating sarili. Pero hindi natin nakikita, yung Holy Ghost na nagre-reside dito mga kapatid, yan po mga kapatid ang nagbibigay daan upang ang salita ng Diyos nating sinasampalatayanan ay maging buhay sa atin. Mamaya babaybayin ko mga kapatid. Sunod, 16. John chapter 16 verse 13. Sabi niya, gayunman, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito'y kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisi dating. Amen. Ibig sabihin, isa rin yan mga kapatid, kapag nandyan mga kapatid yung Holy Spirit din sa atin, kung talagang puspos tayo mga kapatid, gagabayan tayo niyan mga kapatid doon po sa buong katotohanan. Kaya hindi ako iniwala, pagpapuspos tayo ng Espiritu Santo, ay kikilos tayo mga kapatid ng hindi ayon mga kapatid sa Scripture, na yung pagka hindi may Holy Ghost ako, pastor, kaya ganito ako kumilos, hindi kanyan pakikilusin sa isang pagkilos na alanganin. Lagi yan mga kapatid na magtuturo na yung pagiging genuine mga kapatid ng isang tao, Espiritu ng ating Panginoon, lagi mo ma-identify yan mga kapatid sa tao. The way he speak, the way he conduct himself mga kapatid, may kita mo. Kasi may kita mo rin kung nagpapanggap mga kapatid, di ba? Yun ang pinakamahirap mga kapatid na kalagayan mga kapatid sa Kristyanismo. Kasi marami mga kapatid na nandoon lamang sa pagpapanggap. Pero mga kapatid, meron pang mas mainam na bahagi mga kapatid. At kailangan mo lumabas dyan at maging totoo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi pa dito, Ephesians chapter 1, verse 13. Sulat nyo na lamang mga kapatid. Sabi niya, nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ng ebanghelyo na inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Diba? Sabi doon, kung titingnan mo ay mula. Diba? Magkaiba yung mula doon sa sumampalataya lang. Diba? Alam ko, nabanggit ko na sa inyo yan. Yung time na sila Paul ay na-meet yung mga disciple ni John, mga kapatid, nang sabi ay, simula ba ng sumampalataya kayo, ay natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo? Kasi kailangan mga kapatid, duman ka sa proseso hanggang sa maabot mo mga kapatid yung Espiritu Santo. Kasi may nagtuturo, maniwala ka lang daw, pupuspusin ka na ng Espiritu Santo. Hindi mga kapatid. Kahit nga yung order ng Scripture Diba? Sabi doon, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ and ye shall receive. Ibig sabihin, ipagkakaloob pa lang sa iyo mga kapatid. Kasi unang-una, yung baptism mga kapatid sa water, induction to fellowship lang yan. Ibig sabihin, panimulaing gawa lang ng pagpapakita mga kapatid na kayo nagpapakita na kayo merong pagtanggap sa pananampalataya sa ebanghelyong ito. Di ba, minsan iniisip ng iba, nabaptize na. Tapos next Sunday, iniisip mo, dapat hindi na siya kumilos ng ganyan, hindi na siya magsalita ng ganyan. Eh, minsan nga, may nabaptize, 10 taon pa bago nag-mature Di ba?
Hindi tayo legalista. Diba? Lagi ko sinasabi yan, mga kapatid. Bagamat hindi ko masisi yung ilang mga medyo matanda na ministro, mga kapatid, sa message. Kasi ganun yung naging way out sa kanila. Kasi kailangan nilang maging ganun ka-stricto sa panahon na yun. Pangalawa, limitado lang, mga kapatid, ang mga slice book. Ibig sabihin yung spoken word. Diba? Naghihiraman pa nga eh. Meron pa nga, bibilin pa ng ministro pagtapos niya. Bilhin ko na para makapag-aral ako. Pero ngayon, mga kapatid, nakikita natin, nagpo-progress din, mga kapatid, ang mga minister. Nagpo-progress din tayo kung ano ba talaga yung totoong tinuro ng propeta. Kahit nga yung modesty, mga kapatid, hihimayin ko rin ulit sa inyo yan, mga kapatid. Kasi diba, bawal yung ganito, gaano ba kahaba dapat, gaano kahaba yung ganito. Diba? Minsan yung iba, mga kapatid, pagkalegalistang spirito, mga kapatid, at hindi full na spirito ng ating Panginoon, titingnan mo ng mababa yung kapatid. Hindi yung marapat eh. Diba? Isang Holy Ghost lang tinanggap niya sa ating Panginoon, ba't ka titingin ng mas diba? Na mababa doon? Baka mamaya kakatanggap lang kahapon, tapos ganun yung tingin mo. Diba? Himayin ko ulit sa inyo, mga kapatid, yung modesty. Diba? Lord willing, kasi kinukompleto ko pa yung quotes, mga kapatid. Amen. The word of truth. Sabi niya, which the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto praise of His glory. At tinuturo lang dito sa Ephesians, mga kapatid, yung pong Espiritu Santo na tinanggap natin, Spirit of Truth din, mga kapatid, ay ito po yung pinaka-earnest. Ibig sabihin ng earnest, isang parang down payment. Amen. Dun sa kabuuang mana na tatanggapin natin. Kasi una-una, yung kabuuang mana, mga kapatid, ay yung pagpapalit po ng katawang ito. Diba, kailangan mahayag sa atin, Pastor, bakit ba pinipreach yung body change? Bakit ba pinipreach na, diba, mas mahalaga naman yung spirito tsaka yung kaluluwa kaysa dun sa laman? May kita natin, mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, nais ko nang mag-quote. Sabi niya, balikan ko yung last na binanggit ko. Sabi niya, ang Diyos sa simula, ang Diyos ay Diyos lamang. Hindi pa siya Diyos dahil ang Diyos ay isang object of worship. Diba, tinuro ko na yan, mga kapatid. Siya ay ang dakilang makapangyarihang Diyos. Pagkatapos ay nilikha niya ang mga anghel at sinamba siya ng mga anghel, kaya siya Diyos. Pagkatapos ay nilikha niya ang tao kasi for fellowship. Gayon, siya ay isang tagapagligtas. Wala pang nawawala, kaya kailangan mayroong mawala upang maipakita niya ang kanyang katangian bilang tagapagligtas. So siya bilang Diyos, na-fulfill yung kanyang attribute to be called God nung kinreate niya, mga kapatid, yung angel. Para naman, mga kapatid, na magkaroon ng fellowship, ginawa naman niya ang tao. Tapos nung ang tao, mga kapatid, ay nailagay sa laman, ito'y nahulog, kailangan, mga kapatid, na may express din ng Diyos yung iba pa niya pang mga katangian, yung pong attributes, di ba? Sabi, sino bang mas dakila? Yung manggagamot o yung sakit? Kasi kailangan i-permit, mga kapatid, yun para ma-express niya yung kanyang sarili. Pero hindi yan nagtuturo na ang Diyos ay liko. Na parang, tama, pinagluloko lang pala tayo kasi parang drama lang pala to. Hindi. Sadyang ang Diyos ay advance dahil meron siyang foreknowledge na ang tao ay maaring mahulog dahil siya'y merong kakayahang pumili ng kanyang sariling pagpili at siya'y naglaan na ng daan, mga kapatid, para ang tao, mga kapatid, ay hindi talaga mahulog. Kasi sabi ko nga sa inyo dito, yung Calvary, hindi lamang yan parang naisip lang ng Diyos dahil makasalanan ng tao. Sabi doon, before the foundation of the world, pinlace na ng ating Panginoon yung pong lamb na naslain, mga kapatid. Kasi alam niya, nakita niya na dun sa foreknowledge niya, mahuhulog ang tao pag nilagay niya sa laman. Ba't niya kasi nilagay sa laman, Pastor? Diba? Kasi ang sabi dun, pag binasa niyo yung series ng Hebrews, because there was no man to till the soil. Kasi kailangan, mga kapatid, ay magkaroon ng contact. Kasi ang flesh ay tabernacle lang natin, tahanan lang natin, para makontak natin yung 5 senses. Pero ang totoong tayo, mga kapatid, ay yung pong nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Sabi doon, God is a spirit. At nung ginawa niya ang tao, spirit man. Nang sabi doon ay, una, hindi pa ito nahuhulog kasi magkasama pa si Eve, tsaka po si Adam. Nung nilagay niya na ang espiritong ito, mga kapatid, doon po sa tao, doon lang nahulog. Kaya nga kahit sa panambahan, kahit nasa laman tayo, ibinabalik tayo ng Diyos, mga kapatid, na manambahan sa Kanya sa spirito at katotohanan kasi yun ang original niyang picture.
Kasi hindi magiging karapat-dapat ang ating panambahan kung yung ating panambahan ay ayon lamang mga kapatid dun sa kakayahan ng ating laman. Kaya kailangan natin bumalik sa Espiritu dahil yun ang pinaka-perfect mga kapatid na fellowship na meron ang Diyos at ang tao noon. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid yung fellowship, at yung fellowship dapat nasa Espiritu at katotohanan. Sample tayo. Sabihin natin, umawit sa ating Panginoon, crosses. Di ba? Standing on the promises. Tapos parang ng Espiritu. Mga kapatid, di ba hindi siya magandang tingnan? Kaya lagi sinasabi, you must worship Him in spirit and in truth. Ang truth ay naituro na sa'yo. Pero hindi sapat na hawak mo lang yung truth. Kailangan ikaw ay umabot doon sa Espiritu nang sa ganun maging karapat-dapat ang panambahan mo sa ating Panginoon. That's the reason merong mga tao kung minsan dumadalo sila sa isang gawain at hindi sila napagpapala kasi they are not in the Spirit. Pero subukan mong ihanda ang sarili mo in the Spirit. Di ba? Alam mo kasi yan eh. Yung mga panahon na bad days at good days, mga panahon na in the Spirit ka at hindi ka in the Spirit, di ba? Ang laki ng diferensya. Hallelujah! Kasi unang-una ginawa niya, mga kapatid. Di ba? Yung tao. Sabi niya pa dito, ngayon, nung una, nang likhain ng Diyos ang tao upang sumamba sa Kanya at mabuhay, ang Diyos ang nag-aalaga sa Kanya at nagpapakain sa Kanya. Perfect. Diba? Ang tao ay may perpektong pakikipag-isa sa Diyos. Walang anumang mali. Bumaba ang Diyos sa gabi at nakikipag-usap kina Adan at Eva. Sabi niya, napakagandang larawan. Walang anumang pinsala. Walang anumang makapagdudulot ng pinsala sa kanila. Walang anumang sakit ang maaring dumating sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang sakit. Hindi nila alam kung ano ang katandaan. Hindi nila alam kung ano ang pagkasugat. Hindi sila maaring masaktan. Sila ay nasa presensya at sa ilalim ng kapangyarihan ng walang hanggang makapangyarihang Diyos. Kasi nasa Spirit sila noon. Na namamahala sa kanila at ginagabayan sila ng kanyang Espiritu at walang makapagdudulot ng pinsala sa kanila. Yan yung perfect mga kapatid na fellowship. Pero pagdating dun sa Genesis 2 mga kapatid, nung nag-form na siya mga kapatid, nilagay niya na yung Spirit dun sa laman mga kapatid, dun na nahulog ang tao. Paano nahulog din, Pastor? Kasi, una, nandun pa sa isang katawan eh. Lahat ng mga hayop, mga kapatid, merong pairs. Nung hinugot na mga kapatid si Eve, di ba kasi, kaya nga sinasabi ng prophet, byproduct lang si Eve eh. Hindi siya original creation. Doon pa lang, pwede ko sabihin mga kapatid, nagulo na yung order. Kaya talagang, nandun ang tendency na mahulog ang tao. Mga kapatid. Kaya nung nakita ng Diyos na meron tendency na mahulog ang tao, prior mga kapatid the fall, nag-provide na siya mga kapatid. Kaya nga, pinakamainam mga kapatid na attribute ng ating Panginoon na sinasaklawan lahat ng kanyang kayang gawin mga kapatid ay ang kanyang pagiging Jehovah Jireh. Diba? Sa lahat ng bagay na mangyayari sa atin, sa lahat ng mga bagay na ipapahintulot niya, sa lahat ng mga bagay na ipadadaan niya tayo, lagi merong provision dun sa dulo. Hindi mo pwedeng sabihin, pinabayaan ako ng Panginoon, Pastor eh. Hindi, may provision siya. Wala ka lang sa Espiritu, kaya hindi mo nadidiscern na ang Panginoon ay nandiyan dyan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabihin, ang unang tao, sabi nga, ito yung sinasabi ko kanina, unang tao ay nasa larawan ng Diyos. Spirit man. Na siyang Espiritu. At sinasabi, ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So, mas malinaw na ba sa atin? Ba't kailangan nating sumamba sa Espiritu at katotohanan? Kasi yun yung unang larawan ng Diyos. Dahil walang pagkahulog dun. Yun ang tamang fellowship na meron ang tao at ang Diyos. Sabi niya, ngunit ang Diyos ay Espiritu. At ang unang tao na kanyang nilikha, isang espiritual na tao. At siya'y nasa larawan at wangis ng Diyos. At pagkatapos na inilagay niya ang taong ito sa laman, ang tao ay nahulog. Kaya't bumaba ang Diyos. Diba, yun yung lagi niyang, diba, picture. Lagi siyang bumababa para i-meet. Pero dito mga kapatid, dahil nahulog nga ang tao at hindi makabalik sa Diyos, na merong perfect fellowship kung paanong sila'y nasa spirit man pa, ang Diyos na mismo ang nagbigay daan na siyang bumaba at yung laman mga kapatid, larawan ng laman na nagkasala, yun ang kanyang ibinalot sa kanyang sarili mga kapatid upang yung tibo mga kapatid o yung curse dun sa lupang yun mga kapatid ay mawala. Laging siya yung nag-a-adjust eh. Siya yung laging gumagawa mga kapatid ng daan para sa atin. Kaya minsan pag tayo mga kapatid, hindi tayo kumukonsulta sa kalooban ng Panginoon.
talagang bubunggo tayo sa dulo, mga kapatid. Even ministers, mga kapatid, minsan may mga decision na pag hindi mo prayerfully, mga kapatid, idinulog sa ating Panginoon, pwede kang magkamali. Diba? Even a minister pwede magkamali ng decision pagka hindi niya na-discern, mga kapatid. Pero alam mo, pinakamaganda, dahil sovereign siya, dahil makapangyarihan siya sa lahat, mga kapatid, kaya niyang saklawan, kahit, mga kapatid, yung mga maling decision natin. Yun nga lang, hindi tayo ligtas, mga kapatid, dun po sa mga consequences. Magsasuffer tayo dun, pero hindi nun inaalis, mga kapatid, yung pagiging anak natin. Hindi inaalis nun yung sonship. Kaya minsan may pagpalo. Diba? Alam mo, kaya ka pinapalo kasi mahal ka ng Panginoon. Pag di ka pinalo, ibig sabihin, bastard child ka. Diba? Sabi ko nga dito, ba't mo papaluin yung makulit na bata dyan? Hindi mo na maanak yan. Wala kang pakialam dyan. Diba? Kay Jacob, paano niya ba ginawa yung kanyang pagpapalaki kay Jacob? Diba? Sabi niya sa Malakay, Jacob I love and I hate Esau. Si Jacob, mga kapatid, tinuruan niya. Pinalo niya rin si Jacob. Pinalo niya nga sa hita, mga kapatid, diba? Nagtagumpay siya dun, pero ginalaw niya eh. Kaya sabi niya, ikaw ay hindi natatawagin Jacob, ikaw ay Israel. Isang prinsipeng ika-ika, tumatalon-talon. Kasi dahil nagalaw nga, mga kapatid, yung hita. Pero tingnan niyo kay Esau. Walang ginawa kay Esau. Pinabayaan lang. Kasi hindi anak eh. Mga kapatid, ang anak niya si Jacob. Matigas ang ulo, pero mga kapatid, hindi ibig sabihin yan, lisensya yan, para gawin natin yung gusto natin. Kasi mga kapatid, mahirap pagka ang Lord ang namalo, mga kapatid. Ako na nagsasabi sa inyo, mga kapatid, Pastor, nakaranas ka ba ng palo ng Panginoon? Yes. Kasi minsan, tayo, ayaw natin matuto eh, sa madaling paraan. Kaya kung minsan ng Diyos, tuturuan tayo dun sa hard way. Pero kung narinig mo itong pangangaral ko, mga kapatid, at kaya mo nang bumaling sa patotoo ng kanyang salita, mga kapatid, bumalik ka na kagad. Hingi mo na agad ang tawad sa ating Panginoon. Diba? Pastor, parang binabalik mo lagi yung ganyan. Hindi, this is an encouragement, mga kapatid. Kasi malawak ang biyaya ng Panginoon eh. Malawak ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Minsan tayo lang ang naglilimit. Kaya lang, maging maingat tayo sa mga decisions natin. Kaya pagka meron tayong pagdidesisyon ng isang bagay, talagang lagi natin konsulta sa ating Panginoon. Diba? Kahit pastor, nandun ako, tumatayo na dun sa dinesisyonan ko na, pagpatuloy mo pa rin pag-pray. Para ingatan ka ng Panginoon doon. Kasi minsan, hindi naman natin talaga, talagang nalalaman na talagang kalooban ng Panginoon to. Di ba kung minsan, hindi naman talaga clear sa'yo eh. Pero mga kapatid, by and by, malalaman mo na sa kalooban ka ng Panginoon. Kung nakikita mo smooth ang lahat. Pastor, pag hindi smooth, hindi ba kalooban ng Panginoon? Hindi pa rin naman. Kasi baka mamaya, tinetesting ka din ng ating Panginoon. Kung saan. Kaya nga mahalaga, manalangin ka na manalangin. Diba, Pastor, di ako makakonect sa Panginoon, manalangin ka na manalangin. Diba, Pastor, parang hindi ko kasi kayang usalin eh. Yung isip mo, ituon mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo, sa mundo natin, isa sa mga pinakamahal na bilhin, sabi, alam ko may 6 eh. Time, napakahirap bilhin yan. Yung pong peace of mind or quiet mind, napakahirap niyan, mga kapatid. Health. Diba? Pag nasa banig ka na ng karamdaman, di mo na mawabalik yung kahapon eh. Diba? Merong mga bagay, mga kapatid, na ganyan. Pero alam mo, sabi ng Isaiah, mga kapatid, I will keep them in perfect peace if their mind is stayed on me. Sila'y pananatilihin ko sa isang sakdal na kapayapaan kung ang kanilang isip ay mananatili sa akin. Ang hirap niya, mga kapatid. Kahit nga mayaman, kahit sabi mo may pera, mga kapatid. Diba? Hindi pa rin peaceful. Yung health, yung pag-iisip, yung time, yun yung mga mahirap bilhin, mga kapatid. Kasi mga priceless yan eh. Diba? Ang paglilingkod sa ating Panginoon, pinili ka ng Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, hindi mo mabibili ang ating Panginoon. Sabihin mo, Lord, may 1 milyon ako, baka pwede tawagin mo akong maglingkod sa iyo. Alam mo, ang Panginoon nagbigay ng pribilehiyo. Pero kung minsan, mga kapatid, nakakalungkot, yung mga tinatawag ng ating Panginoon, ayaw nila, mga kapatid. Pero minsan, nayan sila ng Lord, sige lang, ubusin mo lang yung desire mo. Kasi sa dulo, dahil may binhi ka, naiangkla ka kay Kristo, darating ang time, pag nag-mature ang seed na yan, babalik ka rin sa Panginoon. Mga kapatid, di ko kayo binibigyan ng lisensyang magkasala, mga kapatid, kundi ma-appreciate ninyo yung biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Na kahit kung minsan may mga pagkukulang tayo, pagkakamali, mga kapatid, alam mo, tapat pa rin ang Panginoon sa buhay natin. Diba? Kasi mahal ka ng Panginoon eh.
Kung di ka mahal ng Panginoon, pinabayaan ka na niya, kagaya kay Esau, mga kapatid. Diba? Sabi niya, tandaan nyo, yan ang ating katiyakan. Gumawa ang Diyos ng paraan para ang tao ay sumamba sa Kanya sa ilalim ng pagbubo ng dugo. At hindi niya ito binago. Yan pa rin yung kanyang hiniling, mga kapatid, dun po sa Calvary. Hindi niya ito mababago. Kung ginawa niya, mayroon siyang isang mas magandang ideya kaysa sa una niyang ginawa. Ang Diyos, hindi siya pwedeng magbago ng ideya. Diba? Kung wari, yung ginawa niya noong unang-unang nagpagaling siya, tapos sa ating Panginoon, hindi, alam mo, Pastor Ian, hindi na ako nagpapagaling ngayon. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Kung nagbabago siya, ibig sabihin, meron siyang mas magandang ideya nung una pa. Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Tao lang ang nagbabago, mga kapatid. Sabi niya, hindi niya ito mababago. Kung ginagawa niya na baguhin, sabi niya, meron siyang mas magandang ideya kaysa sa una niyang ginawa. Kaya hindi niya ito magagawa. Palagi siyang ganun. Kaya nagbubo siya ng dugo. Kaya nga, mga kapatid, alam mo, maging maluwag sa atin yung ating katiyakan na ito, mga kapatid, na tuwing tayo na sa fellowship at sa ilalim ng dugo ng ating Panginoon, tinatanggap yan ng ating Panginoon. Amen. Hindi ikaw siyang tinitingnan, kundi, mga kapatid, ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, pagkatapos ay nalaman natin na ang langis at ang alak ay magkaugnay sa pagsamba. O, diba? Ito mas malinaw, mga kapatid. Palaging magkaugnay sa pagsamba. Ang langis ay sumasagisag sa banal na spirito at ang alak ay sumasagisag sa kapangyarihan ng pagpapasigla sa pamamagitan ng kapahayagan. Diba? Ano yung pinagkaiba ng oil tsaka ng wine? Yung oil, Holy Spirit yun, mga kapatid, at yung pong wine naman, mga kapatid, ay ang sabi dito, ito'y nagbibigay, mga kapatid, ng pagpapasigla, stimulation, mga kapatid, sa isang mananampalataya. Kaya nga, pagka ang pastor nagbe-breaking sa pulpito, mga kapatid, at na-reveal sa isang bagay, di ba merong joy dun sa puso mo? Kasi na-reveal sa'yo at in-stimulate niyan, mga kapatid, yun pong nandun sa loob, kaya merong nagbabubble sa loob, mga kapatid. Sabi dito, nagbibigay ito ng pagpapasigla sa mananampalataya dahil ito'y ipinakilala sa pamamagitan ng kapahayagan. Sa paanong paraan? Hindi ko tuwirang sinasabi sa inyo isang bagay pero nauunawaan ninyo. At ito'y pinapahayag hindi ni pastor kundi ng Espiritu Santong tinanggap ninyo. Hallelujah! Kita mo? Ito'y isang bagay na sinabi ng Diyos. Ito'y isang hiwaga. Hindi nila ito maintindihan yung ibang tao. At pagkaraan ng ilang sandali, bumababa ang Diyos at ipinahahayag ito at pagkatapos ay pinatutunayan ito. Yun ang paraan ng Diyos, lagi bumababa, inihahayag, tapos pinatutunayan. Came down, mga kapatid, ang sabi doon, at nire-reveal, tapos vinivindicate, mga kapatid. Kaya maging resting place nyo, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Na lagi siyang bababa, iahayag niya at bibindikahan niya, mga kapatid. Kaya alam mo, mga kapatid, sa ministry nito, sabi ko, lagi ko sinasabi yan, hindi biro magpastor, pero lagi kong hinihiling pa rin sa Panginoon, Lord, i-vindicate mo pa rin. Amen. Kasi gusto kong makilala ang Panginoon ng higit sa kung paano ko siya nakilala noon. At ganoon din tayo, mga kapatid, na mas lalong lumalalim. Hindi ako nagtuturo, lumalim lamang basta sa doktrina, lumalim dun sa relasyon sa ating Panginoon. Because the doctrine will always follow. Hallelujah! Ngayon, ang kapangyarihan ng kapahayagan, the power of revelation, mga kapatid, ay nagdadala ng pagpapasigla sa mananampalataya, nagdudulot ng stimulation sa mananampalataya. Sapagkat ang kapangyarihan ng alak, yung pong wine, ang natural na alak, di ba, pagka yung natural na alak nga, napapasigla yung ibang tao, di ba? Yung alak dito, hindi yung nabibili dyan sa labas, mga kapatid, ha? Ang tinutukoy na alak, yung wine. Kasi kultura ng Israel ang pinag-uusapan natin dito. Sabi niya, kita nyo, ito'y upang dalhin ang isang taong nakayuko sa isang napakasigla. Kasi binubuhay, mga kapatid, nung pong nahayag sa'yo, mga kapatid, yung being na nandun sa loob. Amen. Kasi minsan may mga napapagod dahil tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, pastor Yung isasabi ko, minsan nawawala yung joy. Pero habang ang Panginoon ay nag-unfold ng kanyang sarili, ng kanyang salita, sa pamamagitan ng Espiritu at ng kanyang salita, mga kapatid, merong wine, merong stimulation nangyayari, mga kapatid, sa kaloob-looban, mga kapatid, at tayo napapasigla muli. Amen. Isipin mong humiwalay, mga kapatid, sa fellowship. Malulumbay ka talaga, mga kapatid. Kaya constant, mga kapatid, Kasi yun yung original na picture ng Panginoon, yung fellowship. Amen. Alam mo, pag tama ang fellowship mo sa ating Panginoon, tama rin ang magiging fellowship mo sa tao. Tama. Amen.
Right. Di ba? Minsan, mananampalat, tapos bulagsak ka dun sa kapatid mo. I doubt, kung may fellowship ka maayos sa ating Panginoon. Tama. Ang una mong ayusin yung fellowship mo sa ating Panginoon. Yes. Hindi mo na po problemahin kung paano ka magipag-fellowship sa iba. Amen. Sabi ko nga, minsan, dadalo sa isang gawain, tapos yung puso, marumi. Diba, taasan ko na sasabihin. May mga ganun eh. Ang dumi ng puso, kaya hindi nabibless. Tama. Pero kung dito pa lang, Lord, aminado ko, unworthy ako, Panginoon eh. Tulungan mo ako, Diyos. I believe, pagpapalain ka natin, Panginoon. Kasi totoo ka eh. Kahit saan gawain ka pa mapunta. Diba? Kahit kayo mga kapatid, itinuturo ko sa inyo dito. Kahit saan kayong fellowship mapunta, never have a critical spirit. Amen. Kung meron mang bago sa inyo, parang di namin ginagawa sa church yun ah. Never criticize. Yes. Huwag kayo magsasabi ng anumang bagay na hindi niyo lubos na nauunawaan. Yes. Kasi even a prophet, kinurek ng ating Panginoon eh. Nasa isang Pentecostal siya mga kapatid na meeting. Tapos meron isang babae doon na napuspos ng spirito at sumayaw, nagtatalon. Sabi niya, ano pa ginagawa nitong babaeng ito? Pero kinorek siya, mga kapatid ng Panginoon. Sabi niya, hindi. Nasa spirito yan, tao yan. Naalala mo ba yung scripture ni David? Nung siya'y mapuspos ng Spirito Santo, nagtatalon din siya. Yes. Kasi mga kapatid, kailangan natin tingnan mga kapatid yung buong kasulatan. Amen. Hindi porke hindi natin ginagawa mga kapatid, makikriticize na tayo sa iba. Tama. Diba? Kahit ang prophet, inamin niya, Lord, break this critical spirit. Kasi sabi ko nga, isa sa mga sign, pag matagal ka na sa ating Panginoon, kung ano yung nakasanayan mo dati at hindi ka nag-progress, kung paano nagpo-progress yung salita ng ating Panginoon, magiging stiff ka. Dead, formal, mga kapatid, no life in it, sabi ng prophet. Diba? Kayong kagalakan sa ating Panginoon, i-express nyo sa ating Panginoon. Diba? Huwag niyong pigilan. Baka kasi pagalitan ako ni pastor. Alam mo, kung may Holy Ghost ka, hindi ka ikilos ng alanganin. Yes. Natural mong ipapakita yung kagalakan sa puso mo. Amen. Hallelujah. Kasi stimulation yan eh. Sabi niya, bueno, ngayon, ang kapangyarihan ng kapahayagan ng salita, yung kapangyarihan daw ng kapahayagan ng salita, ay nagbibigay ng pagpapasigla ng kagalakan sa mananampalataya. Pagpapasiglahan na kasiyahan, pagpapasigla na ito'y pinatutunayan, at ito'y napatunayan, vinindicate. Ito ay tinatawag sa kasulatan. Kaya gaya ng gusto nating tawagin ito bilang bagong alak, new wine, new revelation. Palagi natin tinutukoy ito bilang ang mga ito ay mga lasing sa bagong alak, di ba? Yung sa Book of Acts. Sabi doon, spiritual wine, mga kapatid. Spiritual, tawag dito. As the natural wine, sabi dito, I think the best interpretation would be spiritual wine. Yun nangyari mga kapatid doon po sa Book of Acts, mga kapatid. Amen. Tulad ng natural na alak ay nagpapakita ng sarili sa pinasiglang kapangyarihan, gayon din ang bagong alak habang ipinapahayag nito ang salita ng Diyos na siyang Espiritu, ang salita mismo ay Espiritu. Naniniwala ba kayo doon? Sabi, yung salita mga kapatid, kung ako nagkamali, John chapter 6 verse 63, kung ako nagkamali mga kapatid, sabi doon, ang mga salita ko ay buhay. Diba? Sabi ng scripture, ang Espiritu, sabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay at ang laman ay walang pakinabang. Ang mga salitang aking sinasalita sa inyo, sila'y Espiritu at sila'y buhay. Diba? Kasi bawat word nga may spirit eh. Kaya tayo maingat tayo mga kapatid. Ang salita mismo ay Espiritu. Ito ay Espiritu sa anyo ng salita. Kasi unang-una, bago maging salita yung salita, mga kapatid, nagpapasimula muna yan bilang kaisipan. Nagpapasimula ang salita bilang kaisipan at kapag ka na-express mo, ang tawag doon word, mga kapatid. Ang salita mismo ay Espiritu. Ito ay Espiritu sa anyo ng salita. At pagkatapos makikita mo kapag ito'y binuhay o dinala sa buhay, ang Espiritu ng salita ay gumagana at kumikilos. Ito yung sinasabi ko. Ang salita ng Diyos, inspirado na yan. Pero pag yan ay hinawakan at sinampalatayanan ng isang mananampalatayang inspirado, mga kapatid, dun lang nagkakaroon ng difference para mabuhay ang salitang sinasampalatayanan niya. Pero kung wala siyang inspiration, kung wala siyang new wine, kung wala siyang revelation, mga kapatid, doon, walang joy doon, hindi rin ma-express yung fullness ng word. Ang isang salita ay dapat ay isang kaisipan muna bago ito maging isang salita. At pagkatapos, ang isang pag-iisip ay iniharap, pinresenta, mga kapatid, ito'y nagiging isang salita. Ngayon,
Itong pag-iisip ng Diyos na inilagay niya sa salita at pagkatapos, kapag tinanggap natin ito mula sa Kanya, ito'y nagiging isang salita. So mga kapatid, kapag tinatanggap natin yung salita, ang tinatanggap natin, yung Espiritu din ng ating Panginoon. Kaya makikita mo, sa isang church, dalawang mananampalataya na ikinig, hindi sila pareho mga kapatid ng paggulang. Yung bilis ng paggulang kasi depende yan mga kapatid dun po sa pagtanggap niya dun sa salita. Kasi pwedeng dalawa sila dyan na laging presented lahat, pero ang sabi ng scripture, meron siyang kinorek na translation niya, sabi dun, he that heareth my word, sabi dun, the correct translation is he that receiveth my word. Kasi ang lahat ay nakaririnig, pero hindi lahat ay tumatanggap. Pero subukan mong tanggapin, mga kapatid, kahit ang pinakasimpleng maipangaral na salita ng Diyos sa likod ng pulpito ay lagi itong merong magagawa sa iyo. Bakit, Pastor? Kasi nga, buhay po ang salita. Hallelujah. Diba? John chapter 6, verse 33. Diba? Pastor, kasi parang, minsan, parang wala ko sa mood. Diba? Minsan may mga Kristiyano na moody pa rin mga kapatid. Kailangan mong pasubject sa Panginoon yun. Yes. Diba? Minsan di mo rin maintindihan. Parang kanina, ang saya-saya mo, tapos biglang ngayon, ang lungkot-lungkot mo. Kasi spirit yun Diba? Gaya na sasabi ko lagi dito, baka mamaya may complex pa rin na wino-workout o hinihilang ating Panginoon. Be patient, mga kapatid, sa sarili mo din. Diba? You pray. You surrender to God. Kung nandyan pa rin at lumilitaw, you pray and you pray. Kung kaya mo mag-fast ka. Yes. Hallelujah. Sabi niya, I love to sing in the spirit after a meeting. Sabi niya, did you know, I love to get in the spirit then. Kasi laging sinasabi ng prophet, mga kapatid, na bago natin magawa ang isang bagay, kailangan muna nasa spirito tayo. For example, diba, syempre, sabihin natin nasa basketball ka, kailangan yung spirit ng excitement mo ay applicable doon sa gagawin mo. Diba, hindi naman pwede na parang magbabasketball ka, tapos yung spirit na meron ka, ay para kang mag-golf. Hindi match. Ganon din mga kapatid sa mga bagay, mga kapatid sa ating Panginoon. You must get in the spirit. Paano magiging get in the spirit, Pastor? Balik ka sa word. Kasi ang word ang magtuturo sa iyo. Mag-feed ka sa word at ang word ang magtuturo, mga kapatid, it will draw the Holy Spirit, mga kapatid, para ituro din sa iyo yung buong katotohanan. Sabi niya dito, amen. Sabi niya, now, you can't do any good until first you get in the Spirit because God can't use you. Diba? Kaya minsan, nagfi-fail tayo. Hindi, Pastor, tinry ko naman to. Baka mamaya kasi wala ka sa Spirito nung ginawa mo yan. Pero subukan mong gawin, mga kapatid, na may pagkaunawa na dapat ang ginagawa mo ay nasa Spirito, mga kapatid. Kasi yung katotohanan, Pastor, ba't hindi mo masyadong binibreak? Actually, yung katotohanan nandito na. Ito na yung teaching Ito na yung message of the hour Kailangan lang natin, mga kapatid, na balansehin. Kasi hindi tayo binigyan ng mensahe para lang maging magaling tayo. Para lang maging mataas yung revelation natin. Kapag yan, hindi mo na itulay sa Spirito ng ating Panginoon, pop up ang mangyayari, mga kapatid. Yun ang nakakalungkot. Kaya kailangan, mga kapatid, maibalik, mga kapatid, sa Spirit. Sabi niya, pray to God for a revelation by His Spirit. That is the first step. Get in the Spirit. Diba? Isa nahihirapan tayo, ginagawa natin, effort tayo lahat. Get in the Spirit first. Hindi mo na kailangan pilitin, mga kapatid. Kasi kung nasa Spirito ka, ang Spirito ng Panginoon, sabi doon ay gagabayan kayo sa buong katotohanan, ituturo sa inyo pagkat yan yung inside picture. Let me just use another illustration. Sabi niya, suppose you need healing. Diba? Sabi niya, bibigyan illustration at kailangan nyo ng kagalingan. At anong sinasabi ng salita? Diba ang daming promise ng Panginoon patungkol sa healing? Tapos bigla mo sabi, kinuha ko itong scripture, Pastor, ba't parang di ako gumaling? Sabi niya, well, we have all read countless times, but did not get in the Spirit when reading it. Ibig sabihin, maring sabihin mo, ito yung kailangan ko, yung sinabi ng Lord, pinagaling na ako, pero wala ka sa Spirito. Kaya hindi manifest, mga kapatid. Kasi you're not in the Spirit when you're reading it. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Wala ka dun sa tamang inspiration. Hindi ka inspired. Hallelujah. Did we ask God for His Spirit to teach us the real truth of it? Pero kung naita mo yung scripture, Lord, bigyan mo ako ng Spirito mo para maunawaan at sampalatayan ako ito. Amen.
Tingnan mo, merong mangyayaring kung ano, mga kapatid. Kasi pag nagsama yung Espiritu at yung salita, ito'y nagpuproduce ng tinapay o larawan ng buhay, mga kapatid. When the inspired word and the inspired believer comes together, then it produces result. Nagpuproduce siya ng resulta, mga kapatid. Sabi niya, we need to get in the Spirit and these things will be done. Hindi ako may sabi. Ang message, once na we are in the Spirit, may kita natin kung paano ito magaganap, mga kapatid. Don't go through Acts first. Kasi minsan, mga kapatid, lang sa taas ng teaching ng message, minsan, napipressure tayo. Hindi kasi ito yung turo, dapat ganito. Pero sabi doon, don't go through the Acts first. Huwag mo munang unahin yung mga nakikita mo. Ang sabi doon, get in the Spirit, and then go through the Acts and watch God what will do. Get in the Spirit first. Kasi kaya ito yung sinasabi ko, nauunawaan ko yung ilan na gusto nila maglingkod kasi nafu-frustrate sila kung paano nila uumpisahan. Kasi ang inuna nila yung mga gawa, yung mga nakikita nila mga kapatid na mga personal na, yung mga natural na nakikita ng kanilang mata. But there is merong mas malalim pa dyan. Once na mga kapatid, ikaw ay nasa spirito, hindi mo na kinakailanganing ma-figure out yung mga bagay, mga kapatid. Alam mo, isa sa mga bagay, mga kapatid, dahil, yun nga, ilang beses na rin ako, mga kapatid, nagpipray sa tao. Kung ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang presensya ay nandyan, mga kapatid, hindi mo po problemahin kung ano yung sasabihin mo. Kasi siya talaga, mga kapatid, ang magtuturo sa iyo, mga kapatid, at gagabayan ka sa buong katotohanan. Even yung pag-pray mo sa taong may sakit, mga kapatid. At mga kapatid, maraming pagkakataon, mga kapatid, merong gumagaling, merong hindi. Hindi nakabase yun, mga kapatid, sa tao o anuman. Nakadepende yun, mga kapatid, kung yung mismong tao din na pinapanalangin, mga kapatid, ay nasa spirito. Kasi kung wala din sa spirito, mga kapatid, yun yung pinapanalangin, mga kapatid, hindi mangyayari sa kanya yun. Diba? Kahit gaano ka-anointed ang isang prayer, kahit gaano anointed ang isang preacher, mga kapatid, kahit gaano ka-anointed ang pangangaral ng isang preacher, kung wala sa spirito, mga kapatid, yung nakikinig, hindi sila magbe-benefit doon. Pero kung tayo, mga kapatid, ay nandun tayo, di ba, dito pa lang, we are getting in the Spirit. Pagpasok dito, pray, consecrate. You pray for the service, you pray for the pastor, for the message. Mga kapatid, talagang may kita yung pagkilos ng Panginoon. Hindi pa nagpipray, mga kapatid, may napapagaling na, sa awit pa lang, di ba? Pagka panambahan, mga kapatid, lagi ko kayo in-encourage na talagang i-express nyo, mga kapatid, yung damdamin nyo sa ating Panginoon. Be yourself. Diba? Huwag kayong mahiya. Nahiya kasi ako, pataas-taas ako ng kamay, pinipintasan nila ako. Hindi ako na mag-testimony, pinipintasan nila ako. Mga kapatid, di mo naman ginagawa yan para sa tao, ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Pintasan ka o hindi, gawin mo pa rin. Because you are in the Spirit nung ginawa mo yan. Hallelujah. Get in the Spirit. Sabi niya, just go on and get in the Spirit of worship. Mga kapatid. Hallelujah. You know what's the matter with the church today? It doesn't get in the Spirit enough. Sabi niya, hindi sila ganun ka spiritual. Ibig niya sabihin, we're too much in ourselves. You'll just get out of yourself long enough. Sabihin mo, yung church namin, ganito. Sabi niya, who cares about your routine? I wish you get out routine long enough to get saved anyhow. Get saved. Get out of the routine. We don't care about the routine. Get in the Spirit and you can see things done. Diba, minsan may nakasanayan tayo. Ba? Ito nakasanayan ko na kasi itong pastor. Kung nakikita mo na pinag-upgrade ka ng ating Panginoon dun sa nakasanayan mo, gawin mo, and you get in the Spirit, mas makikita mo yung resulta. Kesa nung unang ginawa mo yan, mga kapatid, na walang resulta. Diba? Get in the Spirit. Diba? Marami pang quote ang prophet dyan, mga kapatid. Hindi naman din ibig sabihin daw ng get in the Spirit ay get in the emotion. Magkaiba naman din yun, mga kapatid. Diba? Tinuro ko yan, iba yung intellectual faith, iba yung emotional faith, iba yung genuine faith, mga kapatid. Diba? No matter how saintly you are, how godly you are, how much you minister or lay member, whatever you are, you will never able to get anywhere with God till you get in the Spirit. Kahit nga ministro kung wala siya sa tamang ayos, kung wala siya sa Spirito, hindi siya makakapag-preach. Ganun din, mga kapatid, yung umaawit, diba? Kasi alam mo, mga kapatid, merong mga tao, mga kapatid, talaga na napakaganda ng boses.
Diba? Tapos pag nagpatotoo, hindi mo maramdaman. Pero merong hindi ganun kagandahan yung boses, pero ramdam na ramdam mo mga kapatid, umaawit siya sa Panginoon. Bakit? Kasi nandun siya sa Espiritu. At doon nagkakaroon ng resulta. Yung simpleng awit, yung simpleng testimony, hindi lang naging bless sa Panginoon, naging bless pati doon sa tao. Kaya pagka tumatayo kayo dito, kaya pag umaawit kayo, pag nagtestimony kayo mga kapatid, at you are in the Spirit mga kapatid, yan ay nagiging kalakasan mga kapatid ng bawat isa sa atin. Na-encourage tayo. Like kung sinasabi, yung testimony, hindi naman para sa atin yan eh. Para sa Panginoon yan eh. Kaya nga dapat di tayo nahihiya eh. Diba? Kung ang Panginoon may ginawa talaga sa atin, payag mo. Amen. Sabihin mo, mga kapatid. Kasi baka mamaya meron kang katabi dyan, magsusuicide na. Pero nung narinig yung testimony mo mga kapatid, nabuhayan sa ating Panginoon. Kasi lahat yan mga kapatid, if we are in the Spirit, kaya napakalaga yan eh. If we are in the Spirit, mga kapatid, doon lang nagkakaroon mga kapatid ng resulta mga kapatid sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya pa dito, kung meron kang buhay na walang hanggan, ikaw ay nasa Diyos bago pa man magkaroon ng mundo. Ikaw ay bahagi, isang anak ng Diyos, isang attribute, katangian ng Diyos. Alam niya ang eksaktong panahon ng iyong pagdating, itinakdakan niya sa panahong iyon upang kunin ang pwestong iyon at walang sino man ang makakakuha nito kahit gaano pa karami ang pagpapanggap at mga bagay. Kasi may posisyon ka sa ating Panginoon. Ngayon ay nahayag ka na. Ngayon ay makakasama mo na siya at iyon ang gusto niya. Nangungulila siya sa pakikisama, yung fellowship. Nangungulila ang Diyos sa pagsamba. Ngunit kung ang iyong buhay ay hindi palaging nasa katangian, ibig sabihin kung hindi ka attribute daw ng Diyos, kung hindi ka galing sa Diyos, ikaw ay isang tagatulad lamang na Kristyanismo. Ibig sabihin, gumagaya-gaya ka lang. Maraming bilyon-bilyon sa kanila at sila ay magiging tagatulad lamang ng Kristiyano. Diba? Kaya nga mahalaga na ang tao mga kapatid nasa spirit and truth, kasi kung nasa spirit and truth yan mga kapatid, hindi talaga yan madadaya. Hindi rin yan maliligaw mga kapatid. Kahit anong turo ng ibang tao mga kapatid, hindi yan maliligaw. Sabi pa dito, 1 John chapter 2 verse 27, but the anointing which ye receive from Him abide in you. Ano yung anointing na yan mga kapatid? And ye need not any man teach you, but as same anointing teacheth you all things, and is truth, and no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Diba? At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap, ay nananahan sa inyo, at hindi nyo na kinakailangan kayo'y turuan ng sino man, ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng Kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay na siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuturuan nito'y gayon kayo'y nananahan sa Kanya. Ang ganda ng scripture, mga kapatid. Hindi ko na kailangan expound. Once na receive mo yung anointing na yan, mga kapatid, ang Espiritu Santo, mga kapatid, obligado talaga sa mga kapatid na naturuan ka, di ba? Kaya, unahin mo, get in the Spirit, mga kapatid. Bakit? Ano pa bang ginagawa niyan, pastor? Sabi dito, kasi kung spirito lang ng tao meron tayong mga kapatid, yung mga desire natin, yung mga pag-iisip natin, pang dito lang din. Pero kung merong spirito ng Panginoon dyan mga kapatid, then you are after dun sa mga spiritual things. Sabi niya, datapwat gaya ng susulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Napakadakilang bagay. Ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Diba? Kahit yung preacher, minsan, parang akala natin, parang hindi mo siya maintindihan, pero ang Panginoon ang gumagawa ng paraan para maunawaan mo kung ano yung sinasabi ng preacher. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay. Oo, ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat sino ang tao na nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao? Diba? Sino makakaunawa dun sa mga bagay ng tao, maliban dun sa tao na merong Espiritu ng tao? Sabi niya dito, amen?
Save. Even things, sabi niya, gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ang Espiritu ng Diyos. Hindi mo maunawaan yung mga bagay sa Panginoon maliban may Espiritu ng Diyos dyan. Sabi niya, ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa ating ibinigay ng walang bayad ng Diyos. Diba? Minsan yung iba hindi ma-appreciate kasi nga walang bahagi. Ituro mo sa kanila yung Calvary, parang walang dating sa kanila. Pero ikaw na may bahagi ng Diyos, may Espiritu na, di ba? Mga bagay na ibinigay ng libre ng Panginoon sa iyo. Na ang mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu. Na iniwangis natin ang mga bagay na yon ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. O, di ba? Sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawaan. Sapagkat ang mga yon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu kasi depende sa Espiritu na meron siya. Ngunit ang Espiritu na nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi nasisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakakilala sa pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Datapwat, ang meron tayo, sabi niya, nasa sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya nagagawa natin mga kapatid na maunawaan ng salita kasi nasa iyo ang Espiritu ni Kristo. Ang sabi, ano bang meron sa Espiritu ni Kristo, Pastor? Unang-una, wala siyang ibang nais gawin mga kapatid maliban dun sa kalooban ng Ama. Diba? Lagi nga sinasabi ako, may pagkain ako hindi nyo alam. Pagkain ko ay ang pagganap sa kalooban ng Diyos. Sana ganun dinawa mga kapatid yung ating pong pananampalataya. Na tayo walang anuman mga kapatid, wala tayong ibang kagalakan, wala tayong ibang kasiyahan, maliban mga kapatid ang pagganap sa salita ng Diyos. Pagganap sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. 1 John chapter 4 verse 6. Sabi niya, tayo ngay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Bakit sinabi ni John to? Kasi sa time na yan mga kapatid, nung dumating ang mga apostles dun sa mga ilang churches mga kapatid na established, merong ilan na hindi tumatanggap ng mga original na apostles. Kaya sabi niya, tayo ngay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Yung spirit of error. Kaya nga, alam mo mga kapatid, sa pangaral ng salita ng Diyos, meron magre-reject, meron matatanggap. Talagang yun yung reality mga kapatid. Pero kung tayo mga kapatid, ina-identify natin ating sarili bilang isang mananampalataya, I believe, i-accept at i-accept mo lagi ang salita ng Diyos. Kahit pa sa pinakamabigat, pinakamasakit, pinakagumuguhit mga kapatid, na paraan ng pagbigkas dito mga kapatid, kung nalalaman mong yan ay salita ng ating Panginoon mga kapatid, tatanggapin mo. Diba kasi yung truth na meron tayo, wala namang iba, ang salita ng Diyos, yung mensahe na meron tayo mga kapatid, pero alam mo, hindi tayo makakapanagana o magbe-benefit sa message of the hour if we are not in the Spirit. Gagawin lang yan tayo mga kapatid na mapagmataas sa iba. Pero kung meron kang Espiritu ng ating Panginoon, magagawa mo mabalanse lahat ng mga bagay. Kaya lang ko sinasabi, minsan yung iba may mga sister makakita lang sila ng maikling buhok, ang baba na ng tingin nila dun sa sister. Diba? Tanungin ko kayo, diba? Ano ba ang tamang pagtuturo dyan? Kasi yung iba, sabi, wala daw putulan. Tatambakan ko yan ng quote ng prophet, mga kapatid, kung ano talagang tinuro niya. Kasi tinuturo niya, huwag ka magbabkat. Ano yung babkat? Hanggang dito. Alam niyo bakit pinagbabawal sa Korinto? Kaya nga nagkaroon ng controversy sa prophet Sabi ng prophet, alam mo ba, pagkakasawa mong babae, nagpagupit na maikli, pwede mo siyang hiwalayan? Pero pag tinignan mo sa scripture, hindi mo mababasa eksakto mga kapatid na talagang yun ang nakalagay sa Biblia. Ano bang history, pastor? Sa Corinth, church ng Corinth mga kapatid, kapag kang isang babae nagpagupit mga kapatid ng buhok na hanggang leeg mga kapatid, sila'y nagpapatotoo na sila'y nagkaroon mga kapatid ng pakikiapid sa ibang tao. Pangalawa ay pagpapakita na sila'y sexually available. Kaya sinabi ng prophet yun mga kapatid na kapag ka nagpaputol ka ng ganito kaikli, ay ipinapakita mo na dinidisgrace mo ang iyong asawa mga kapatid dahil pinapakita mo may tanda ka ng pagiging prostitute.
Yun ang ibig sabihin nun. Pero yung iba, naging legalista dyan. Walang putulan daw, mga kapatid. Ano ba nakita ng prophet, mga kapatid, sa beyond the curtain of time? Di ba yung buhok daw hanggang dito lang sa waist? Di ba? Tanong ko kayo, maganda ba talaga pag sobrang hanggang haba, yung mahaba hanggang paa? Hindi, mga kapatid eh. Binigyan din tayo, mga kapatid, ng wisdom ng Panginoon. Lahat ng sinasabi ng prophet na don't cut your hair, ang tinuturo niya, huwag niyong putulin ng napakaiksi. Kasi sa feminist, mga kapatid, sa Greek, ang feminist hair, way down. Ibig sabihin, mas mahaba. Pag sa lalaki, mga kapatid, hanggang dito, wala pang gunting nun eh. Kaya ang lalaki nun, nagpupusod, tapos puputulang ganyan ng kutsilyo, hanggang dito lang buhok nila, lalaki yun. Pero yung babae, mga kapatid, kaya nga, di ba sa Pilipinas, alam ko sa mga matatanda na, di ba pagka merong babaeng nangalunya, di ba ang ginagawa ng iba, kinakalbo? Kasi nga, sign yun, mga kapatid, ng adultery. Yun talaga ang pagtuturo noon, mga kapatid. Next time, mga kapatid, bibreak yun lahat ng quotes ng prophet, lahat ng pagkakasabi niya, mga kapatid, mula Greek hanggang dun sa mga kapatid sinabi niya. Kasi iba, mga kapatid, legalista dun eh. Diba? Ibig sabihin, pastor, from time to time, pwede na kami magpagupit ng buhok. Anong motibo mo? Doon babagsak yun eh. Eh kung aayusin mo lang, mga kapatid, walang problema. Pero dapat, mga kapatid, maayos. Diba? Iba kasi tinitingnan eh. Minsan nakikita ko eh. Pipigil lang mga kapatid eh. Sabi ko, hindi kanya kasi alam eh. Pero kung ako mga kapatid, magpapaliwanag niyan, lahat ng quotes, lahat ng mga kapatid scripture, ituturo kayo ulit yan dito, mga kapatid. Diba? Minsan naawa ko dun sa mga sister, yung buhok hanggang dun na sa talampakan, mga kapatid. Diba? Tapos may trabaho pa. Diba? Ilang oras pa magtutuyo ng buhok, mga kapatid. Kasi ang nagturo niya na walang putulan, Pentecostal, mga kapatid. Hindi talaga prophet. Diba? Minsan sinuhusgahan natin eh. Diba? Dapat ilapat natin, mga kapatid, ng tama kung ano talagang tinuro ng prophet sa kanang Biblia. Amen. So sabi niya dito, huling quote, paumanhin sa pagtatagal po, sabi niya, many people have spirit with no truth. Merong mga tao, puspos daw ng spirito, pero wala sa kanila yung katotohanan. Others have truth with no spirit. Meron naman nasa kanila yung katotohanan, pero walang espiritu. Gaya daw yan ng isang tao na merong pera sa bangko, pero hindi niya alam kung paano pumirma ng cheque. Diba? Ano silbi nun? Diba? May pera ka nga sa bangko, hindi mo ma-withdraw kasi hindi ka makapagsulat, mga kapatid. And the other one, alam naman niya kung paano, di ba, ito yung nakakatawa. Alam ko, pastor, paano mag-ano sa cheque, kaso wala akong pera sa bangko. Yun, mga kapatid, yung itsura ng isang taong nasa spirito pero walang katotohanan at nasa katotohanan tapos wala sa spirito. Kaya sabi ng prophet, but when you get them together, pag ito'y pinagsama mo, ito'y pinaglakip mo, sabi niya, kapag ka pinagsama mo ang mga ito, may mangyayari kapag ka ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa salita. At kapag ka ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo, nakalakip sa salita ng Diyos, may mangyayaring isang bagay. Amen. Na yung Espiritu, Spirit, mga kapatid, tsaka truth, lagi pong magkasama. Yun lang naman yung pattern dyan eh, yun sa babaeng tawag dito, balo sa Sarepta. Actually, may kulang pa nga eh, di ba? Humanap pa nga siya ng 2 patpat. Ano yung 2 patpat? Sacrifice yun eh. Amen. Lagi, mga kapatid, paglilingkod sa ating Panginoon, kasama yun. Yung word, yung spirit, yung sacrifice, mga kapatid. Because the sacrifice is also the atonement. Yung pagpalubag ng ating Panginoon. Sabi nga, tingin ko ang ating mga ekspresyon na dapat tayong laging maghangad na sumamba. Saan man sumamba sa Panginoon. Kapag tayo'y nagsama-sama upang sumamba sa Kanya sa tahanan, sumamba sa Kanya habang tayo'y nagmamaneho sa ating mga sasakyan, saan man tayo naroroon, sumamba sa Panginoon. Isipin na lamang, purihin nawa ng lahat na may hininga sa ating Panginoon. Sabi sa Psalms 105 verse 6, kahit wala kayong hininga, purihin pa rin ang ating Panginoon. Amen. Diba? Purihin nawa ang lahat ng may hininga ang Panginoon at purihin nyo ang Panginoon. Ngayon, ang pangangaral ng salita na tinatamasa natin ngayon, sabi niya, ngunit hindi ito ang pangunahing bagay kasi meron siyang punto dito. Hindi iyon. Hindi natin dapat sambahin ang Panginoon pagkatapos lamang natin makarinig ng pangangaral ng salita. Yes. Iba, nag-worship lang pag after makapakinig ng salita. Gaya ng karaniwang ginagawa, kundi dapat natin siyang sambahin.
Ngunit dapat natin siyang sambahin sa bawat oras ng ating buhay. Kapag tayo nasa trabaho, dapat natin siyang sambahin. Sa tuwing may pagkakataon, sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa Kanya. Amen. Yung worship pala mga kapatid ay pagsamba ay saan nyo mga kapatid ng pagpapatotoo. Amen. Kung nakakakita kayo ng ilan sa inyong mga babae, isang babaeng gumagawa ng mali, sambahin niyo ang Panginoon sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya at pagsasabi, Ginang, may mas magandang buhay kaysa dito. Amen. Kahit daw yung simpleng malambot na pag-rebuke daw, worship din yun. Yes. Sabi nga, kapag ka ang lalaki sa inyong trabaho, kapag ka nakakarinig kayo ng isang lalaking gumagamit ng pangalan ng Panginoon, nang walang kabuluhan, lumapit ka sa kanya at hawakan siya sa kamay at sabihin, Ginoo, may mas magandang buhay kaysa dito. Hindi mo dapat gamitin ang salitang yan. Sabihin sa kanya iyon ng mahinahon at magalang, lahat ng bagay na iyon ay pagsamba. Amen. Hallelujah! At kapag nakakita kayo ng may sakit at sinabi ng doktor na wala nang magagawa, dapat nating sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsabing, may Diyos sa langit na sumasagot ng panalangin. Amen. Yun ang pagsamba sa Kanya, mga kapatid. Get in the Spirit first, mga kapatid. Dahil itong bagay na meron tayo, itong message, kailangan mga kapatid, meron pong pagkaunawa, merong oil, merong tamang paglapat, mga kapatid. Una lang, sabi ko nga, sa pag-awit talagang bigyan niyo sa Panginoon. Yung paano ikantahan yung sarili, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, talaga, bigyan tayo ng na talagang sanctuary na atin talaga, mga kapatid, na mako-consecrate natin. Pagpasok pa lang, mga kapatid, talagang mararamdaman niyo, mga kapatid, na ang presensya ng Panginoon ay nandun. Ang bawat isa sa atin ay kinakailangan, mga kapatid, na may pananampalataya, merong pag-iisip na gaya ng ganito, mga kapatid. Nang sa ganun, hindi pa nag-i-start, mga kapatid, yung service, lahat ng panalangin natin natugunan sa ating Panginoon. Amen. Alam ko merong isang church na kwento ni Sister Glayan pagpasok mo pa lang, ramdam mo na agad talaga, mga kapatid, yung Shekinah glory ng ating Panginoon. Diba? Sana dumating yung pagkakataon na ganun. Morning, meron tayong dawn service, diba? Dawn devotion, mga kapatid, bago mag-start yung service. Nawa, ipagkaloob ng Panginoon yung mga bahagi niyan, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. At siguro, dito ko puputulin, mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mahalaga yung dalawang bagay, spirit and in truth. Hindi pwedeng truth lang, tas walang spirit. Hindi pwedeng puro spirit lang, walang truth. Ang truth na meron tayo, ang Biblia, ang mensahe, ang spirit, mga kapatid, ang Espiritu Santo, sa marami ba makukuha, pastor, yung spirit na yan. Walang iba, dito rin sa teaching, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Siguro, dito na lang ako, mga kapatid, dihinto, ipagpapatuloy ko yung iba sa mga susunod pa na linggo. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Awit lang tayo ng isang awit sa ating Panginoon. Pusong dalisay. Bago tayo manalangin, paumanhin sa pagtatagal, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Pusong dalisay. Pure heart. That's what I long for. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. Yes, Lord. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one who rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne.
pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, yes Lord. Nalikhain mo Diyos para sa akin, pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo Diyos para sa akin, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang alam, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang alam, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Let's pray. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, muli Lord, maraming salamat Panginoon sa tanghaling ito na kaloob mo po sa amin, sa iyong mga salita Lord na muli na paalala sa amin na ang bawat mananamba Panginoon ay kailangang sumamba o Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami Lord sa katotohanang pinagkaloob mo sa amin, katotohanang narapat Lord sa aming panahon. Gayunpaman, Panginoon, gaya ng pagtuturo ng mensaheng ito, O Diyos, ay marapat na aming siyasatin na kami ba, Panginoon, ay nasa Espiritu, Panginoon, sa aming pananampalataya, paniniwala sa mensaheng ito, maging sa pagganap, Panginoon, ng aming paglilingkod sa iyo, Ama. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy na Ikaw, O Diyos, ang siyang magturo sa amin, Lord, sa buong katotohanan, na Ikaw, Lord, sa anyo ng Espiritu Santo, na siyang nagbibigay sa amin, Lord, ng buhay, ng kalakasan, nag-guide sa amin, Lord, dahil may mga panahon, O Diyos, na kailangan namin, Panginoon, ang galaw, Panginoon, ng Espiritu Santo upang aming makita, Lord, na kami ay nasa kalooban mo, Panginoon. Nagagawa namin, O Diyos, ang ayon sa kung anong sinabi mo, Ama. Hindi namin gusto, Lord, na kami, Panginoon, ay nandun sa sulok, nag-iisip kung ang aming mga bagay na ginagawa at pinaniniwalaan ay ayon pa sa kalooban mo. Lord, tulungan mo kami na patuloy na maging nasa Espiritu, maging spiritual na tao, Panginoon, upang, Lord, ang pagtuturo ng mensahe at ang kapangyarihan ng kapahayagan, O Diyos, ay magkaroon ng kapakinabangan, Lord, sa aming buhay. Dahil, Lord, napakaraming mga pangako, napakaraming magandang pagtuturo, O Diyos, ng mensaheng ito, Ama. At hindi kami lubos, Lord, na makakapagbenepisyo sa mga bagay na ito kung hindi kami magkakaroon ng tamang unawa, tamang wisdom, Lord, at tamang, O Diyos, pagtanggap, Panginoon, sa mga salita po na ito. Lord, tulungan mo lamang kami, Panginoon, ang aming puso'y lagi mapagpaubaya, Panginoon, sa iyo. Bukas, Lord, sa mga positibong bagay, lalo na, Lord, sa iyong mga salita, Lord. O Diyos, hindi namin kaya, Lord, na i-sustain ang aming lakad bilang naglilingkod sa iyo, Ama. Ikaw lang ang kayang mag-sustain, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng iyong salita at ng iyong Espiritu. Lord, merong mga salita, Lord, sa aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ipagkaloob mo at bumaba ka minsan pa, Panginoon. Gaya ng ginagawa mo, Panginoon, sa panahon ng Eden, bumababa ka, Panginoon, para sa iyong mga anak. At gayon din, Lord, sa panahon na
ibinayubay, Panginoon, ng iyong sarili sa Kalbaryo. Bumaba ka muli, Panginoon, upang ibigay ang sarili mo sa amin, magbigay daan ka upang kami makapanumbalik sa isang panambahan, Panginoon, na ayon sa Espiritu. Lord, bumaba ka minsan pa, Panginoon, sa amin, sa anyo ng Espiritu Santo, Lord. At gawin mong buhay, Lord, ang mga salita mo sa aming mga puso. Merong mga binhing salita, Lord, dito. Maging sa aming mga pag-iisip, aming mga napakinggang mga salita. Ikaw, Lord, ang bumuhay. Ikaw ang magbigay ng kasiglahan, ng stimulation, Lord. Nang sa ganun ay magkaroon, Lord, ng kagalakan sa aming puso. Kasiglahan na umawit, kasiglahan na magpatuloy, kasiglahan, O Diyos, na magpatutuo sa iyo, at kasiglahan na magpatuloy sa paglilingkod, Panginoon. Bagamat dumaraan kami sa mga sari-saring eksperyensya ng aming buhay, at kung may mga pagtatanong kami kuminsan, Panginoon, but Lord, bayaan mo ang aming mga mangmang na pag-iisip ay maisantabi, Lord, at maikiling lamang namin, Lord, ang aming spirito, at may ugpong lamang sa iyong spirito, at yun ang magiging kasapatan, Lord, na aming maramdaman na nandyan ka, O Diyos, na nakakaniig ka namin, na merong pakikipag-isa, Panginoon, sa iyong spirito, at ang lahat, Panginoon, ng mga mabibigat at mga alalahanin ay maparang, Panginoon, sa ilalim ng iyong presensya. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Huwag mong pabayaan ng sino man. Huwag mong lampasan ng sino man, Lord. Ang mga humihingi, Lord, ng gabay sa iyo, humihingi, Lord, ng kalakasan, humihingi, Lord, ng provision, Lord. Alam ko, Ama, sa ilalim ng iyong dugo ay wala kang panalangin tatanggihan, Ama. Kaya tumatayo ako, Panginoon, bilang anak mo, at bilang nasa ilalim, Lord, ng iyong dugo, at kung paano ang bawat mga kapatiran din, O Diyos, ay narito't nananalangin, na tumatayo din ng may pananampalataya sa dugong yun, Lord, na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ay ipagkaloob mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin at kanilang mga hibik, Lord, sa mga oras na ito. Tulungan mo kami, Lord. Wala po kami magagawa sa aming sarili. Wala kami may pagmamapuri, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang kasagutan sa lahat. Ikaw lang ang kayang pumayapa, Lord, sa bagyo ng aming mga puso, ng aming isip. Ikaw lamang ang kayang, Lord, magsalita, peace be still, Lord. Kung paano mo ginawa yan, Lord, sa panahon ng mga disipulo mo, Ama, ay kaya mo rin gawin yan sa puso at isip, Panginoon, ng iyong mga anak. Panatilihin mo ang pananampalataya, Panginoon, na magningas, Lord, sa kanilang puso. Lord, kahit pa napakaliit nito, Panginoon, ito'y gugulang, ito'y lalaki, Panginoon, at ito'y mamamalas, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na kung kami mananatili sa iyong mga salita, mananatili sa iyong Espiritu, Panginoon, doon lamang, Panginoon, may kita namin ng kamay mo, O Diyos, ay gumagawa, Panginoon, sa amin, at merong resulta, Ama. Lord, wag mong hayaan, Lord, na lumayo ang sino pa man, Panginoon, sa iyong presensya. Ibalik mo sila, Panginoon, sa pakikipag-isa sa iyo, Ama. At patawarin mo sila, Lord, sa anuman ang kanilang mga pagkukulang, mga pagkakamali. At panatilihin mo, Lord, ang kagalakan, Panginoon, na ikaw rin naman, O Diyos, ang siyang mayakda, Lord, sa kanilang buhay. Kung meron mang humihingi, Lord, ng kasagutan sa bawat tanong, bawat agam-agam sa kanilang puso, sabi ng pangangaral kanina, Panginoon, ay merong kapangyarihan sa kapahayagan, Panginoon, ng iyong mga salita. Bayaan mong himayin mo to, Lord, sa puso nila, at sila mismo ang siyang makaunawa, Panginoon. We pray, mga kapatiran na wala dito, Panginoon, lalo lang mga may karamdaman, O Diyos, tinataas ko sila sa iyo, Ama. Alam kong walang karamdaman na maaaring tumayo sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya akin, Lord, kiniklaim, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ay siyang magpakita, Lord, ng iyong pong kapangyarihan sa iyong pong mga anak. Lord, ingatan mo ang bawat isa, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. At panatilihin mo, O Diyos, ng iyong spirito at ang salita, Lord, ay manatili sa puso, Panginoon, ng iyong pong mga anak. Turuan mo kami, patuloy mo kaming turuan, hanggang, Lord, kami makaabot, Panginoon, sa kasakdalan. Muli, O Diyos, maraming salamat. At tapos namin ang aming service para sa iyo, Ama. Nawa, binbid namin ang biyaya, kagalakan, kapayapaan, Lord, sa aming puso. At ikaw lagi, O Diyos, ang siya pong mapasalamatan sa buhay po na ito. Muli, O Lord, lahat ay binabalik namin sa kung dakilat matamis sa pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Tapos na po ang ating service. Tayo po malaya ng mga pagkamayan sa ating Panginoon. God bless you all. Amen. Thank you, Lord.